151. Naglaho ang aura ng Diablo na may puso, at kasama nito ay naglaho rin ang takot ng Two-Faced Ghost Wolf. Ngayon ay inilantad nito ang mga pangil nito kay Longchester. Walang pakialam na tinitigan ni Longchester ang galit na Two-Faced Ghost Wolf. Kapag nakabawi na ako, bubunutin ko isa-isa ang mga pangil mo. Nang inag ang Two-Faced Multo Wolf. Nakalaylay ang buntot nito. Halatang takot ito. Humarap ito kay Miao Yin at nagsimulang umungol, tila sinusubukang pigilan siya nito. Natigilan ang lahat. Ang nakakatakot na Two-Faced Ghost Wolf na ito ay talagang umaarte ng kaawa-awa. Lubos nitong binabagabag ang kanilang pag-unawa sa mundo. Siyempre, wala silang ideya kung gaano nagbago ang karakter nito matapos maging alipin. Ito ay, literal, ang agarang pagbabago ng isang lobo tungo sa isang aso. Ngumisi si Miao Yin nang may paghamak. Hanggal, huwag mong isipin na natatakot siya sa akin dahil lang ibinigay kanya sa akin. Kung ipapakita mo ang iyong mga pangil sa kanya, humanda ka na lang na maging nilaga. Hindi ko siya mapipigilan. Natuklasan niya na masyado na niyang nasakop ang malaking bahagi ng espiritual na kontrata kaya't bumababa ang katalinuhan ng Two-Faced Ghost Wolf. Kahit ang isang matalinong aso ay malalaman na si Longchester ang pangunahing tauhan dito batay lamang sa saloobin ng lahat sa kanya. Bumantong hininga ng may pagkadismaya ang Two-Faced Ghost Wolf, ngunit sa huli, pinili nitong sumuko. Lumapit ito kay Longchester at lumuhad, ibinaon ang ulo sa ilalim ng mga paa nito. Ipinapakita nito na kinilala nito si Longchester bilang pangalawang amo nito. Gayunpaman, hindi ito gamulong patihaya para ilantad ang tiyan nito. Ipinahayag nito na kung si Miao Yin ang mag-uutos, hindi ito mag-aatubiling kagatin ang pangalawang amo na ito. Magsalita ka. Bakit mo siya nakita? Tanong ni Longchester. Nagsimulang umungol ang Two-Faced Multo Wolf. Kahit nataglay nito ang napakalaking kapangyarihan, hindi ito makapagsalita, at hindi rin ito kayang gayahin ang wika ng tao gamit ang sarili nitong kagustuhan. Hindi maintindihan ng mga tao ang sinasabi nito, ngunit naunawaan ito ni Miao Yin sa pamamagitan ng kanilang direktang espiritual na ugnayan, kaya't isinalin niya ito para kay Longchester. Mukhang ang maltong lobo na ito ay hindi lamang may dalawang ulo, kundi pati na rin dalawang kaluluwa. Kakaiba ito. Sinasabi nito na hindi nito nakita ang lalaking iyon. Ang lalaki ang tumingin dito. Sinabi rin nito na ang kanyang mga titig ay nakakatakot. Parang ang isang pag-iisip lamang sa lalaking iyon ay sapat na upang patayin ito. Hindi nito kilala kung sino ang lalaking iyon, ngunit nakasuot siya ng puti. Sige, naiintindihan ko. Putol ni Longchester sa kanya. Pagdating sa kanyang Heart Devil, mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam tungkol dito. Kasabay nito, nagulat siya nang marinig na mayroon itong dalawang kaluluwa. Maaari kayang ang Two-Faced Ghost Wolf na ito ay katulad niya dahil mayroon din itong Heart Devil. Ngunit hindi yun tama. Kahit bago pa man ang spiritual contract, isa itong mas matalinong hayop, hindi kasing talino ng tao. Paano makakagawa ng Heart Devil ang isang leafy form na may mababang talino? Kakaiba talaga ang Two-Faced Ghost Wolf. Nagbigay ng mga tagubilin si Longchester kay Miao Yin, sinasabihan siyang imbestigahan ng maayos ang mga sekreto nito at mabilis na kontrolin ang kapangyarihan nito. Kasabay nito, sinabihan niya itong huwag itong tretuhin ng labis. Isa itong outsider devil, at ang kalikasan nito ay malupit at mabangis. Sa katunayan, may posibilidad na ang kaawa-awang anyo na ito ay isa lamang pag-arte. Kung mayroon itong dalawang kaluluwa, marahil posible na ang isa ay matalino at ang isa ay bobo. Marahil ang matalinong kaluluwa ay nagtago at naghihintay na samantalahin ang pagkakataong magrebelde. Kailangan nilang maging maingat. Nagulat si Miao Yin. Ginugol niya ang lahat ng mga taon na ito sa pagiging lubhang maingat, ngunit muntik na siyang mahulog dito sa pagkakataong ito. Kailangan talaga niyang maging mapagmatsyag sa ganoong bagay. Pagkatapos noon, humarap si Longchester kay Zhao Hongfei. Pangalawang dekano Hongfei, kumusta ang ating mga pagkatalo sa labanang ito? Humakbang paarap si Zhao Hongfei at same time na nagulat, 1,730,000 katao sa ating panig ang namatay.
Mayroon ding mahigit 200,000 na malubhang nasugatan. Nang marinig nila ang ulat na ito, nawala ang pananabik ng lahat. Ang mga tinawag ni Zhao Hongfei na malubhang nasugatan ay mga taong halos lumpo. Kalimutan na ang pagsulong, mapalad sila kung ang kanilang cultivation ay hindi urong hanggang sa punto ng kamatayan. Ang mga makakainom lang ng gamot at gumaling ay hindi na binilang. Sa madaling salita, kahit na nangunguna sina Kang Lu, Wu Linger, at Lei Linger, at kahit na may lubos na kalamangan sa moral at hindi mapigil ang momentum, halos 2 milyong nasawi ang kanilang natamo. At hindi sila basta-basta Wang o Zhang. Lahat sila ay kabilang sa mga piling disipulo ng High Firmament Academy. Lahat sila ay may magandang kinabukasan. Ang mamatay sila rito ay tunay na kaawa-awa. Dean Longchester, hindi ka dapat malungkot. Kahit wala na sila, kasama nila ang mga makapangyarihang eksperto. Sigurado akong nakakangiti pa rin sila sa Yellow Springs, sabi ng isang babaeng nakasuot ng nagliliyab na damit. Isa siyang makapangyarihang tagapagtatanim ng apoy, ngunit ang kanyang karakter ay mas parang nagbabagang apoy kaysa sa nagliliyab na apoy. Isa siyang malayang karakter na tumangging sumali sa isang pangkat, at bihira siyang magsalita sa publiko. Tama, ganito talaga ang labanan. Sulit ang makasali sa ganito kalaking labanan. Sigaw ng isa pang henyo mula sa langit. Malungkot ang ekspresyon ni Longchester. Walang epekto sa kanya ang lahat ng kanilang pag-aliw. Mabilis silang tumahimik. Mas lalong natakot ang kapaligiran, at kahit matagal nang tapos ang labanan, tila lalong tumindi ang amoy ng dugo sa hangin. Sa wakas ay sinabi ni Longchester, oo naman, labanan ay labanan at mahirap iwasan ang mga nasawi. Pero 2 milyong tao ang pinag-uusapan natin. Ang mawala ng napakaraming kasamahan gayong napakalaki ng kalamangan mo, ano ba ang ginagawa mo? Huwag mong sabihin sa akin na ginugugol mo ang lahat ng oras mo sa pakikipaglaban sa inyong mga sarili para sa maliliit na bagay. Ano ba ang dahilan kung bakit mo sinimulang linangin? Pinilit ka ba ng nanay at tatay mo? Lahat kayo ay napakayabang, ilang oras pa lang ang nakalipas, pero nang magsimula ang laban, isa lamang kayong grupo ng mga tigreng papel. Ang kritisismo ni Longchester at ang kanyang nagyayelong mukha ay sinalubong ng ganap na katahimikan. Walang nang-ahas na tumugon. Tunay nga, ang mga nasawi ay higit pa sa inaasahan ni Longchester noong una. Matagal na niyang itinatag ang sarili niyang mga patakaran sa unang akademya. Akala niya ay uusad ang unang akademya sa tamang direksyon, ngunit natuklasan niya na ang unang akademya ay bumagsak ng husto. Sa tunay na kapangyarihan, hindi nila maihahambing ang mga tulad ng Flame God Sect o Spirit Heart Sect, lalo na ang Full Moon Sect. Alam mo, noong pumunta ako rito, nasa sabik akong marinig na may mga taong gustong pumalit sa akin. Akala ko pwede na akong magretiro. Pero ano nga ba ang nakikita ko? Ang mga katulad mo ang gustong maging leader dito. Nakangising sabi ni Longchester. Yumuko si Duzin. Hindi man lang siya nang ahas na tumingin kay Longchester. Dahil sa mga mayabang niyang sinabi noon, gusto niyang magtago. Sa totoo lang, may sarili siyang mga dahilan kung bakit umalis si Longchester sa unang akademya. Masyado siyang makapangyarihan, at dahil sa kanyang presensya, pinipigilan niya ang kanilang malayang paglaki. Kaya niya silang sanayin sa ilang antas, ngunit hindi niya sila kayang suportahan magpakailanman, kaya kinailangan nilang lumago ng mag-isa. Ang isang tunay na hegemon ay hindi itinuro, kundi pinalaki sa pamamagitan ng pagpatay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kompetisyon at pagpatay ay kailangang ituon sa labas, hindi sa sarili mong panig. Matagal nang naging halimbawa para sa kanila si Longchester, ngunit ganito pa rin ang kinahinatnan ng akademya. Talagang ikinadismaya niya ito. Biglang dumura si Longchester ng dugo. Napasigaw si Miao Yin sa gulat at dali-daling lumapit para alalayan ito. Nang mahawakan niya ito, napagtanto niya na mas malala pa pala ang mga pinsala nito kaysa sa inaakala niya. Malubha ang ginawa nitong pag-overdraft sa sarili. Wala siyang ideya kung paano ito hindi pa bumagsak. Nang makita ang kalagayan ni Longchester, mas lalong sumama ang loob ng mga disipulo ng akademya. Talagang nahihiya sila sa kanilang kalagayan. Huminga ng malalim si Longchester para pigilan ang kanyang emosyon.
Ipinahayag niya, bibigyan kita ng isang araw para makabawi. Pagkatapos ay magsasagawa ako ng isang espesyal na sesyon ng pagsasanay sa susunod na 3 araw. Ang mga makakapasa sa pagsasanay ay susunod sa akin sa labanan. Ang mga hindi makakapasa ay mapapatalsik sa akademya. Kabanata 7152. Ang anunsyo ni Longchester ay nagdulot ng pagyanig sa puso ng mga disipulo. Plano ba niyang magsagawa ng malawakang pagbabawas ng akademya? Halata na ikinagalit niya ang napakaraming nasawi. Hindi niya ito matanggap. Dumating na ang bagong panahon, at ang buong mundo ay nasa bingit ng digmaan. Sa ganitong mga sitwasyon, ang paglaki ng mga disipulo ay sadyang napakabagal. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa katunayan, kahit ang pag-unlad ni Zhao Yu ay hindi kasiya siya. Dahil sa kanyang talento at kakayahang umintindi, tiyak na hindi siya dapat nasa ganitong antas lamang. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan ito na ang mga disipulong ito ay masyadong nakatuon sa walang kabuluhang kompetisyon sa kanilang mga sarili. Wala silang pakiramdam ng krisis. Kahit sa panahong ito, akala nila ay maaari na lang silang mag-relax at magpatuloy sa buhay. Akala ba nila ay naitayo na ang akademya at mayroon na silang malaking puno na maaaring magtago sa kanila sa ilalim ng lilim nito? Oo, muling umuunlad ang High Firmament Academy, at ang mga akademya ng Sangay ay naibabalik din. Sinasalubong ng akademya ang isang bagong ginintoang panahon, na nagdudulot sa mga disipulong ito ng pakiramdam ng kaligtasan at pag-asa. Ngunit ganoon ba talaga ka-simple? Marahil ang dahilan kung bakit hindi direktang pinalakas ng punong akademya ang unang akademya ay ang sitwasyong ito. Tanging noong sumailalim ang unang akademya sa binyag ng dugo at apoy saka lamang mauunawaan ng mga disipulong ito kung ano ang sakit. Sa ganitong paraan lamang nila mararanasan ang kawalan ng pag-asa at pagkawala. Tanging ang isang bagay na tulad nito ang makapagpapagising sa kanilang hangarin na maglinang ng buong lakas. Bukod pa rito, si Longchester ang dekano ng unang akademya, at dahil doon, maging ang punong akademya ay medyo nakatali pagdating sa pangangasiwa sa unang akademya. Mayroon silang ganap na awtoridad na magtalaga at magtanggal ng mga dekano ng mga akademya ng Sangay, ngunit ang unang akademya ay isang exception. Sa huli, ang mga nakatataas sa punong akademya ay humingi ng gabay sa elder na nagwawalis, at nang magbigay ng pahintulot ang elder na nagwawalis, palihim nilang pinapunta ang pinuno ng palasyo, kung sakali. Ang unang akademya ang siyang gintong pamantayan na dapat sundin ng iba pang mga sangay. Kaya naman, hindi ito maaaring hayaang bumagsak. Kung hindi, magiging malaking dagok ito sa buong istruktura ng akademya. Kasabay nito, ginagamit din ng punong akademya ang pagkakataong ito upang sabihin kay Longchester na may mga kahihinatnan ang pagiging isang lider na wala. Hindi na siya maaaring manatiling walang pakialam. Kung hindi, ang unang akademya ay talagang mapapahamak. Nabahala ang lahat ng mga disipulo ng akademya, ngunit nasa sabik din sila. Parang personal silang sisanayin ni Longchester. Sino nga ba si Longchester? Kinilala siya bilang ang nangungunang figure ng nakababatang henerasyon sa lahat ng Siyam na Kalangitan. Siya ang pinakabatang dekano sa kasaysayan ng High Firmament Academy. Siya mismo ang lumikha ng pinakamalakas na leyon sa Siyam na Kalangitan at 10 lupain. Kung makakapasa sila sa kanyang pagsasanay at makapasa sa kanyang pagsusulit, tiyak na ganap silang mababago sa huli. Siyempre, kung hindi nila magagawa, mapapatalsik sila sa akademya. Dahil dyan, masasayang lang ang buhay nila. Mabilis na nagbigay ng mga utos si Longchester. Ang mga manggagawa at mga outer disciple ng akademya ang namamahala sa paglilinis ng larangan ng digmaan. Ang ilan sa kanila ang nag-organisa ng mga samsam mula sa labanan, at mayroon ding ilan na namamahala sa pag-aasikaso sa mga bangkay ng mga disipulo ng akademya. Natural lamang na hindi pa kwalipikado ang mga outer disciples na lumahok sa isang labanan na ganito kalaki. Ang pagpapalinis sa kanila ng mga naiwan na bahagi ng labanan ang pinakamagandang trabaho para sa kanila. Ito ang magtuturo sa kanila na walang ligtas na lugar sa mundong ito. Maaaring mayroon silang ligtas na kanlungan sa ngayon, ngunit kapag nasa krisis ang akademya,
kailangan din nilang lumabas at lumaban para sa akademya. Bagamat nabigo si Longchester dahil sa lakas ng mga piling disipulo, disente pa rin ang kapaligiran sa akademya. Sa pinakamababa, maliban sa kaunting bilang ng mga tao, hindi ito naging tiwali. Isa itong kaaya-ayang sorpresa. Tutal, hindi naman napigilan ni Longchester ang mga tao na sumali sa akademya. Nakakagulat kung gaano kakaunti ang mga taong nakipagtulungan kay Zhang Qinian. Ang lahat ay nanatiling tapat sa akademya kahit nasa harap ng kamatayan. Ang Bloodfiend Chi sa larangan ng digmaan ay hinigop ni Kang Lu. Tungkol naman sa mga bangkay, plano sana ni Longchester na itapon ang mga ito sa Primal Chaos Space, ngunit tiningnan siya ng Two-Faced Ghost Wolf nang may kaawa-awang tingin. Sa huli, bumantong hininga si Longchester at hinayaan itong mapunta sa kalahati ng mga bangkay. Tuwang-tuwa ang Two-Faced Multi-Wolf sa piging at walang seremonsong ibinuka ang dalawa nitong bibig. Ilang sandali lang ay hinigop ng dalawang higanteng vortex ang mga bangkay, na nagmukhang hindi pa sila nakapunta roon. Mga bangkay ito ng kanilang mga kaaway, kaya walang pag-aalinlangan si Longchester tungkol sa kanila. Ngunit ang aura ng Two-Faced Ghost Wolf ay lalong naging nakakatakot matapos silang lemunin. Hindi napigilan ni Longchester na mataranta. Agad na umusad ng kaunti ang Two-Faced Ghost Wolf matapos nilang lemunin ang mga bangkay na ito. Sino ang mag-aakala kung gaano ito magiging malakas pagkatapos nilang tunawin ang mga ito? Muling binalaan ni Longchester si Miao Yin na mag-ingat sa taong ito. Samantala, tuwang-tuwa pa rin si Miao Yin sa pagkamit ng Two-Faced Ghost Wolf na ito. Mas magiging madali na ang mga bagay para sa kanya ngayon sa kanyang landas ng dominasyon. Sa katunayan, hindi na niya kakailanganing mag-isip ng estratehiya pagkatapos niyang bumalik sa Heavenly Sound Sect. Maaari na niyang direktang hamunin ang Music Grandmaster. Nakikita mo ba? Kung lagi kang maghihintay hanggang sa magkaroon ka ng estratehiya para gawin ang lahat, maraming pagkakataon ang mawawala sa iyo. Sa panahong nag-i-estratehiya ka at naghihintay ng perpektong pagkakataon, mabilis na lumalaki ang iyong mga kalaban. Bukod pa rito, maaaring mas malalim ang pundasyon at mas maraming mapagkukunan ang iyong mga kalaban kaysa sa iyo. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng iyong paghahanda para harapin ang isang pusa, matutuklasan mo na ang pusa ay lumaki at naging tigre. Dahil pinili mo ang landas ng pangangibabaw, dapat mong piliin ang pinakadirekta at pinakaepektibong mga pamamaraan. Ang paraan ng mabait na hari ay para sa iyong mga tao. Para sa iyong mga kaaway, dapat mong gawin ang mga bagay sa paraan ng hegemon. Kung susubukan mong gamitin ang iyong utak upang malutas ang lahat ng iyong mga problema, masasayang mo ang lahat ng iyong talento sa paglilinang, sabi ni Longchester. Tumango si Miao Yin. Kung siya ang humaharap sa pag-ataking ito, marami sana siyang naisip na plano at suporta. Susubukan sana niyang bawasan ang mga nasawi sa pinakamababang antas habang nakukuha ang pinakamarami, at gagawin sana niya ang lahat para maiwasang mabunyag ang kanyang mga kahangahangang kakayahan. Gayunpaman, posible nga ba talagang magkaroon ng ganito kaperpektong bagay sa mundong ito? Dinurog ni Longchester ang larangan ng digmaan gamit ang brutal na puwersa, at kasabay nito, isiniwalat niya ang mga kahinaan ng kanilang sariling panig. Ito ay isang perpektong pagpapakita ng kapangyarihan laban sa mga Pukana. Kaya naman, hindi rin siya maaaring matakot na ibunyag ang kanyang mga kakayahan na nawalan siya ng mga pagkakataon para lumago. Halimbawa, sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng isang bagong nakakatakot na trump card na may walang limitasyong potensyal. Ang isang battle mount tulad ng Two-Faced Ghost Wolf ay talagang walang katumbas. Ang oportunidad ay umiiral sa gitna ng panganib. Ang paglampas sa iyong mga kaaway at paglago sa gitna ng krisis ang siyang kahulugan ng pakikipaglaban para sa hegemonya. Ito ay isang pamamaraan na palaging iginagalang ni Miao Yin ngunit hindi kailanman ng ahas na subukan. Palagi niyang nararamdaman na ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi sapat, kaya palagi siyang gumagamit ng mga konserbatibong pamamaraan. Ang mga ganitong pamamaraan ay nagbigay daan sa kanya upang maiwasan ang panganib ng maraming beses, ngunit sa parehong paraan, nawala rin sa kanya ang maraming pagkakataon na maaari sana niyang samantalahin.
Lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan, at sa huli, mahirap sabihin kung ano ang tamang pagpili. Ngunit ang mga gustong magpanday ng kanilang sarili ay kailangang ihagis ang kanilang sarili sa apoy. Kung maganda ang kanilang bakal, gagawin silang isang pinong talam. Kung ito ay magiging mahina, masusunog sila sa huli. Ngunit kung hindi sila kailanman maaapektuhan ng apoy, mananatili silang isang piraso ng patay na bakal na ang talam ay mapurol sa kaunting dampi. Kung wala man lang silang lakas ng loob na kontrolin ang kanilang sarili sa ganitong paraan, ang paghangad ng kataas-taasang kapangyarihan ay isang biro lamang. Ginamit ni Longchester ang kanyang mga kilos ngayon para bigyan siya ng aral. Iisa lang ang paraan para mangibabaw, at ang landas doon ay ang landas ng hegemon. Sinasabi niya sa kanya na ang kanyang talento ay tunay lamang na uunlad kapag tunay niya itong ginamit. Sa pamamagitan lamang ng paghakbang sa larangan ng digmaan at pakikipaglaban sa kanya ng lahat ay magising ang kanyang potensyal at mahahasa ang kanyang mga likas na ugali. Ang dahilan kung bakit napakalakas ni Longchester ay dahil patuloy niyang hinuhubog ang bawat potensyal na mayroon siya. Ang aral na ito ay isang bagay na kinailangang matutunan ni Miao Yin. Tungkol naman sa nakakatakot na kabayong natanggap niya bilang regalo, maaari itong ituring na bonus sa trabaho. Sa hindi malamang dahilan, nang maisip niya iyon, nakaramdam si Miao Yin ng pagkadismaya. Sa pagkakataong ito, napansin niya si Ziyan na nakatingin sa malayo, na may bahagyang sakit sa mukha. Nagulat si Miao Yin sa reaksyong ito. Binitawan niya si Longchester, dahil kaya na nitong tumayo ng mag-isa, at umatras ng 2 hakbang bago bahagyang yumuko. Magpapagaling na ako ngayon. Magkikita tayo mamaya, batang Panginoon. Umalis si Miao Yin kasama ang Two-Face Multi-Wolf. Pagkaalis niya, lumapit si Ziyan kay Longchester. Tumingin siya sa direksyon kung saan pumunta si Miao Yin at bumantong hininga. Hindi mo ba naiisip na medyo malupit ka na? Yumuko si Longchester. Natahimik siya sandali bago bumantong hininga. Hindi niya ako naaalala, at hindi ko rin siya naaalala. Kaya naisip mo na ang pagbibigay sa kanya ng magandang kapalaran ay makakaputol ng karma ng 1,000 buhay. Nakatitig si Ziyan sa mga mata ni Longchester. Kung patuloy mo siyang tretuhin ng ganito, paano kung isang araw ay magpakasal siya sa iba at pagkatapos ay maalala ang inyong ugnayan na kasing lalim ng karagatan at kasing taas ng mga bundok pagkatapos? Gumugol si Ate Qingshan ng 1,000 reinkarnasyon upang gisingin ka mula sa pulang alikabok. Ngunit hindi lahat ay katulad niya. Hindi lahat ay may kakayahang mapanatili ang kanilang orihinal na kalooban sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglilinis ng reinkarnasyon. Ang orihinal na mithiin ni Miao Yin ay ang makipagkumpetensya para sa pangangibabaw sa mundo kasama ka. Ngunit ang kanyang mga alaala ay nabura at ang kanyang mithiin ay naglaho hanggang sa punto na ngayon ang alam na lamang niya ay gusto niyang lumaban para sa pangangibabaw, ngunit hindi niya maalala kung bakit niya gusto. Nakita mo kung gaano siya kaawa-awa. Tinatrato mo si Qingshan sa isang paraan, ngunit tinatrato mo si Miao Yin sa ibang paraan. Ito ay lubos na hindi patas para kay Miao Yin. Sa puntong ito, nagsimulang maluha si Ziyan. Napangiti si Longchester ng mapait. Alam mo talaga. Umiling si Ziyan. At hindi mo alam, pero hindi ka naman tanga. Paano mo hindi nahulaan? Ayaw mo lang talagang harapin, pero naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pag-iwas dito? Para sabihin ko sa iyo, hindi mo matatanggap ang mga kahihinatnan na iyon. Muling natahimik si Longchester. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Ziyan. Ganito rin ba tayo noon? Kabanata 7153. Wala akong alam na anumang karma sa pagitan natin noon. Pero may isang bagay akong sigurado. Ikaw ang nakatakdang bituin ng buhay ko. Pagkatapos niyang magsabi, napaawang ang kanyang mga labi. Naalala niya noong una niyang nakilala si Longchester sa mundo ng mga mortal, ang kanilang relasyon ay mas mapait kaysa matamis. Tumingin siya kay Longchester at iniabot ang isang kamay para hipiuan ang pisngi nito. Bumantong hininga siya. Dapat mong gawin ang iyong makakaya upang harapin ang mga bagay na ito. Hindi mo maiiwasan ang mga ito.
Alam ni Zian na may mga bagay din na kinatatakutan si Long Chester. Narinig niya ang tungkol kay Lu Fanger. Alam niya ang tungkol sa pagsasakripisyo ni Ye Jiku ng kanyang buhay para dito. Personal niyang nasaksihan ang pagkamatay ni Yu Qingshan. Dahil sa mga pangyayaring ito, takot si Long Chester sa pagkawala, kaya't nagkaroon siya ng kaisipang, hindi mo maaaring mawala ang hindi mo kailanman nakuha. Sa isang paraan, may katuturan ito. Gayunpaman, ang ganitong kaisipan ay lubhang nakakapagod, at naniniwala si Zian na pagsisisihan ito ni Long Chester. Hindi niya gusto iyon para sa kanya. Huminga ng malalim si Long Chester at nagtanong, gaano mo kakilala si Miao Yin? Bahagyang umiling si Zian. Wala akong alam tungkol sa nakaraan niya. Sinabi lang sa akin ng makalangit na demonyo na si Zither na kayo ni Miao Yin ay magkaugnay sa pamamagitan ng 1,000 reinkarnasyon. Pero tumanggi siyang sabihin sa akin ang mga detalye. Alam mo rin na ang senior ay hindi madaldal. Kung gaano karami ang alam ng makalangit na demonyo na si Zither ay isang bagay na walang paraan si Long Chester upang imbestigahan, ngunit ang katotohanan na ang bagay na ito ay nabanggit na sa simula pa lamang ay ebidensya na may mas malalim na nangyayari. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Zian ang lahat para tulungan si Miao Yin ay dahil alam niyang may malalaking karmic ties na nagbubuklod sa kanya kay Long Chester. Sa katunayan, hindi niya naalala ni Long Chester ang kanilang nakaraan, ngunit talagang mahalaga ba ang mga alaala ng nakaraan? Kung malinaw na nagkaroon ng pagkakataon si Long Chester na ipaglaban siya ngunit sa halip ay piniling sumuko, anuman ang mangyari kay Miao Yin, tiyak na magtataglay ng sama ng loob si Zian laban sa kanya. Sa madaling salita, ang ganitong antas ng pagiging pasibo ay katumbas ng pagtataksil. Kung mangyari iyon, si Zian mismo ay hindi kailanman makakapagpatawad at makakalimutan. Alam niya na, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Marshall Heaven Continent, matagal nang lampas si Long Chester sa kanyang kabataan. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang mainit na dugo na gumawa ng mga desisyon para sa kanya. Mayroon siyang napakalaking pasanin sa kanyang mga balikat para maging ganoon kapadalus-dalus. Ngunit anuman ang kaso at anuman ang iniisip niya tungkol dito, ang pasibong pag-uugaling ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap sa kanya. Huminga ng malalim si Long Chester at bumangon. Hinawakan niya ang kamay ni Zian at mahigpit itong hinawakan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iiwasan yan. Ang pangakong ito ay nakapagpasaya kay Zian. Hindi mo magagawa ang mga bagay na tulad nito para lang mapasaya ang iba, pero hindi ka rin maaaring tumakas. Dapat kang kumilos ng normal. Hayaan mo ang panahon ang magsabi ng lahat. Umakto ka ng normal. Madali lang para sa iyo na sabihin yan. Parang madali nga, pero si Miao Yin ay may taglay na karisma na kahit si Long Chester ay hindi ligtas. Bagamat kalmado at walang pakialam ang kanyang kilos sa harap ni Miao Yin, isa lamang itong pag-arte. Sige, tama na yan sa ngayon. Mukhang sabik na makausap ka ng Panginoon ng palasyo. Dapat mo siyang makita. Pagmamakaawa ni Zian. Tumango si Long Chester. Kahit pagod na siya para mawala ng malay, pinigilan niya ang sarili. Lumunok siya ng gamot at iniwan ang paglilinis kay Zhao Hongfei. Pagdating ni Long Chester, nakita niya na katatapos lang magtimpla ng tsaa ng Panginoon ng palasyo. Inangat ng Panginoon ng palasyo ang kanyang ulo nang pumasok si Long Chester at inalok siya ng isang tasa. Hindi inaasahan ni Long Chester na makikita niya ang Panginoon ng palasyo na may ganitong kaseksi na tea set. Medyo kakaiba ang ekspresyon niya, at naiintindihan naman niya iyon. Kung isa sa alang-alang ang uri ng mabangis na mandirigma ng Panginoon ng palasyo, inaasahan niyang makikita niya itong lumalamon ng alak at ngumunguya ng karne mula sa buto. Ang ganitong uri ng pinong tea set sa harap ng isang taong literal na isang nagwawala na dragon ay nagbigay ng medyo kawili-wiling pagkakaiba, kung tutuusin. Parang nakikita ang kanyang iniisip, sinabi ng Panginoon ng palasyo, ibinigay ito sa akin ng matanda. Sinabi niya sa akin na kung gusto mong makamit ang kadakilaan sa mundong ito, dapat kang magsimula muna sa maliit. Tumango si Long Chester. Tila sinasanay ng nakatatanda ang puso ng Panginoon ng palasyo. Anuman ang mga pagkakamali nito, tiyak na may espesyal siyang lugar sa puso ng nakatatanda.
Humigop siya ng tsaa, at sa sandaling dumampi ang kanyang mga labi dito, agad na napanariwa ang kanyang isipan. Talagang napakahalaga ng tsaang ito. Ang isang higop lang na iyon ay katumbas na ng pag-inom ng isang gamot. Pinag-isipan ito ni Longchester at naunawaan na ibinigay ng nakatatanda ang tsaang ito sa Panginoon ng palasyo para sa mabuting dahilan. Para sa ganitong uri ng tsaa, ang proseso ng paggawa ng tsaa ay napakakomplikado at teknikal na nangangailangan. Sa katunayan, maihahalin tulad ito sa mga tabletang pang-refine. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali sa anumang detalye ay lubos na makakabawas sa epekto nito. Kaya, ang isang tunay na asol na halimaw tulad ng Panginoon ng palasyo ay kailangang maging ganap na nakatutok upang maitimpla ito ng maayos. Kung hindi, masisira niya ang napakahalagang tsaang ito, at iyon ay magiging nakakadurog ng puso. Pagkatapos uminom ng tsaa, naramdaman ni Longchester na parang may mainit na agos na kumakalat sa kanyang mga paa at kamay. Nakakagulat, ang tsaang ito ay kayang magpabuti ng katawan. Sa isang higop lang, naramdaman ni Longchester ang pagtaas ng lakas ng kanyang katawan. Malinaw na maliit na tulong lamang ito, ngunit ang pangangatawan ni Longchester ay umabot na sa isang nakakagulat na antas kahit sa pamantayan ng kanyang antas ng cultivation. Ang katotohanan na ang isang simpleng inumin ay maaaring magpataas nito sa anumang sukat ay talagang kahanga-hanga. Bukod pa rito, halos hindi pa siya nakakahigop, kaya talagang sabik siyang malaman kung gaano ito magiging mas mahusay pagdating ng oras na maubos niya ang kanyang tasa. Ito ang unang pagkakataon na uminom si Longchester ng ganitong mahimalang tsaa. Alam na niya ngayon na espesyal na inihanda ito ng matanda sa paglilinis ang Panginoon ng palasyo ay isa ring tagapag-alaga ng pangangatawan. Ang tsaang ito ay talagang angkop para sa kanya. At sa pag-iisip niyan, napagtanto ni Longchester na kahit na ang matanda sa paglilinis at ang Panginoon ng palasyo ay hindi pa nagsasagawa ng formal na panata na maging Panginoon at disipulo, sila ay nasa ganoong uri ng relasyon. Hindi nakakapagtaka na ang kapangyarihan ng Panginoon ng palasyo ay lumalaki sa tuwing nakikita siya ni Longchester. Sa kabila ng malinaw na hindi pagiging isang tao ng bagong henerasyon, ang Panginoon ng palasyo ay nagawa pa ring maglakad sa unahan ng bagong panahon. May itinuro ba sa iyo ang matanda na nagwawalis? Tanong ni Longchester pagkatapos uminom ng tsaa. Binigyan siya ng Panginoon ng palasyo ng refill, pagkatapos ay nagkibit balikat. Wala talaga. Pinapante niya lang ako rito dahil gusto niyang kontrolin ko ang init. Ang init. Medyo nalito si Longchester. Ibinaba ng Panginoon ng palasyo ang tiara at tumingin kay Longchester. Wala ka talagang sapat na kaalaman tungkol sa Heavensphere Dao Sect. Isa itong tunay na higanti, na ang network ay umaabot sa 9 na langit at 10 lupain. Dahil ang mundo ay nasa bingit ng kaguluhan, ang mga pangunahing paksayon ay handa ng sumailalim sa isang malaking kaguluhan. Dapat mong malaman na ang High Firmament Academy ay nasa gitna rin ng mabilis na pagunlad. Kaya naman hindi pa ito ang tamang panahon para labanan natin ang Heavensphere Dao Sect sa isang harapang sagupaan. Dahan-dahan siyang humigop sa sarili niyang tsaa, saka nagpatuloy, kung napatay mo si Zuan Jizi, isa itong sampal sa mukha ng Heavensphere Dao Sect. Sinusubukan nilang ibalik ang kanilang dating reputasyon ngayon, at dahil doon, talagang mahalaga sa kanila ang mukha. Kung napatay si Zuan Jizi, kailangan nilang mag-declare ng digmaan laban sa High Firmament Academy. Hindi yun ang gusto natin sa ngayon. Tumango si Longchester. Hindi niya alam ang impormasyong ito, pero may katuturan naman. Ayaw pa sanang makipagdigma ng High Firmament Academy, at base sa saloobin ni Zuan Jizi, ganoon din ang nangyari sa Heavensphere Dao Sect. Alam nating pareho na ang Heavensphere Dao Sect ang nagplano ng pag-ataking ito. Dahil sila ang unang gumawa ng hakbang laban sa atin, nararapat lamang na tumugon tayo. Pero sinasabi mo ba sa akin na kailangan kong hinaan ang tugon ko? Tanong ni Longchester. Hanggat hindi mo inaatake ang punong himpilan ng Heavensphere Dao Sect, magagawa mo ang anumang gusto mo. Ibig kong sabihin, ang pagkontrol sa init ay hindi nangangahulugang pagbilang ng kabilang pisngi. Panahon na para ipakita ng High Firmament Academy ang mga pangil nito.
Masyado na tayong nagtiis, at kailangang makita ng mundo kung ano ang nagpapakilala sa atin bilang pinakamatandang akademya sa 9 lupain. Dahil doon, ibinaba ng Panginoon ng palasyo ang kanyang tasa, at ang hindi natatagong hanggaring pumatay ay kumislap sa kanyang mga mata. Sa katunayan, hindi na nila kayang panatilihing nakabalot ang espada. Tinitingnan ng ibang tao ang High Firmament Academy bilang isang matabang piraso ng karne. Kung hindi nila gagawing halimbawa ang ilan sa mga puwersang ito, malulunod ang akademya sa mga hanggal na hamon. Tumango si Long Chester. Nakakagaan ng loob yan. Hindi ko na kailangang baguhin ang alinman sa mga plano ko. Matapos magpahinga ng isang buong araw, ang mga piling disipulo ng unang akademya ay medyo maayos na ang kalagayan at nagtipon na sa pangunahing plaza ng unang akademya. Hindi nila alam, ngunit kung titingnan sila ng isang independenteng tagamasid bago at pagkatapos ng madugong labanang iyon, malamang ay makikita na nila ang pagiging tunay na eksperto. Lumipad si Long Chester sa kalangitan sa ibabaw ng plaza, at sa likuran niya ay nakatayo sina Zian at Miao Yin. Napakatahimik na maririnig mo ang pagbagsak ng aspili. Magsasagawa kami ng ilang espesyal na pagsasanay sa susunod na 3 araw. Pagkatapos, susuriin kayo. Kung hindi ninyo matatalo ang 10 sa inyong mga sarili, direkta kayong patatalsikin sa akademya. Anunsyo ni Long Chester. Ano? Kabanata 7154. Ano ba to? Sa loob ng 3 araw, 10 na lang ako matatalo. Alam ng lahat ang reputasyon ni Long Chester, at alam nilang lahat na anumang pagsasanay ang gagawin niya ay magiging mahigpit, ngunit tila imposible ito. Maging si Zhao Yu ay nakaramdam din ng ganito. Bagamat hindi niya kinwestiyon ang mga kakayahan ni Long Chester, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang narinig. Din Long Chester, posible kayang maging 10 beses na mas malakas ng ganoon kabilis. Hindi mapigil ang magtanong ng isang disipulo. Paano ito naging isang pagsubok? Malinaw na naghahanap lang ito ng dahilan para palayasin ang lahat. Tiningnan ni Long Chester ang disipulong iyon ng may bahid ng pagkadismaya. Tutal, ang mga makakatayo rito ay itinuturing na mga piling tao ng akademya. Hindi na nakatiis si Miao Yin at nagpaliwanag, ang ibig sabihin ng Young Master Long Chester ay dapat mong talunin ng 10 taong kasing lakas mo ngayon, ngunit hindi ibig sabihin ito na kailangan mo talagang maging 10 beses na mas malakas. Ang pagtalo sa isang tao ay hindi kasing dali ng ganoon. Ang pinakamaliit na pagunlad sa karanasan, pananaw, lakas ng loob, taktika, pananaw, at iba pang mga salik ay maaaring makapagpataas ng iyong husay sa pakikipaglaban. Sa totoo lang, nakakalungkot, masasabi ko. Ang katotohanan na magtatanong ka ng ganyang tanong. Nangangahulugan na malayo ka sa antas ng isang tunay na eksperto. Namula ang disipulong iyon. Ang pagiging pinapuna ng ganito ng isang walang kapantay na magandang diwata ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na dapat na lang niyang putulin ang sarili niyang ulo at ilibing ito sa buhangin. Hindi mo masasabi yan. Malaki ang kalamangan natin laban sa mga ekspertong nasa parehong larangan natin. Sigaw ng isa pang disipulo. Maraming disipulo ang nakaramdam ng pag-usbong ng kanilang pagkawasak ng kumpiyansa. Totoo iyon. Hindi ba't dinurog lang nila ang mga tao sa iisang kaharian? Bawat isa sa kanila ay nakapatay na ng hindi bababa sa daan-daang taong tulad nila, at ang ilan ay nakapatay na ng mahigit 1,000. Paano sila hindi maituturing na mga eksperto kung mayroon silang ganitong kapangyarihan? Bagamat lahat sila ay sumang-ayon na hindi sila maihahambing sa kanilang dekano, pagdating sa pakikipaglaban sa mga nasa iisang kaharian, ang kanilang mga nagawa ay kahanga-hanga pa rin. Kung sila ay walang kwenta, sino ang karapat-dapat? Natawa si Long Chester sa galit sa argumentong iyon. Pakiramdam niya ay napakawalang saysay nito kaya hindi na niya magawang magpaliwanag. Si Miao Yin na naman ang bumantong hininga at nagsabing, mukhang kasing boring mo talaga ang hitsura mo. Ang dahilan kung bakit maganda ang resulta mo ay dahil sa ilang kadahilanan, at hindi dahil sa sarili mong kapangyarihan. Una sa lahat, ginulo niyang Master Long Chester ang kalaban. Nagbigay pa siya ng lektura para sa iyo habang ginagawa niya ito, dahilan para bumagsak ang kanilang moral.
Pangalawa, sinusundan mo ang kanyang puppet at mga espiritu sa labanan. Sila ang nahaharap sa pinakamatinding pressure. Sinusundan mo lang sila. Ang pangatlong dahilan, gaya ng nakakalimutan ninyong lahat, ay dahil sinusuportahan ko rin kayo. Pero ang pang-apat na punto ang pinakamahalaga. Ibig sabihin, kayo ang mga piling tao, samantalang sila. Hindi. Ang mga disipulo na nakaramdam na maayos ang kanilang nagawa ay nagsimulang mamula ng mamula habang nagsasalita si Miao Yin. Nang marinig nila ang pang-apat na dahilan, sila ay nagulat. Nagpatuloy si Miao Yin, huwag muna akong pag-abalahang makipagtalo. Nakakalat ang mga mata ko sa halos lahat ng pangunahing puwersa. Mayroon akong mga mapagkakatiwalaang mata kahit dito sa unang akademya. Alam na alam ko kung gaano kakagaling at kung gaano kagaling ang mga taong iyon. Nang malaman nilang may mga mata si Miao Yin sa unang akademya, sumiklab ang kaguluhan. Nagkatinginan sina Zhao Hongfei at ang iba pang mga nakatataas, lalo na sa labis na kahihiyan. Ang pagtataksil ni Zhang Qinian ang nagtulak sa kanila na sumailalim sa isang malaking paglilinis, at inakala nilang ligtas sila para lamang malaman na mayroon pa rin silang mga especially iya na hindi pa nila matutuklasan. Ang mas malala pa, ang paraan ng kanyang pagsasalita nito ay nagpapakita na kahit isa sa kanila, isa sa mga pangunahing haligi ng akademya, ay isang especially iya. Nagkatinginan sila ng may kaba. Tatawagan sana ni Miao Yin ang kanyang nunal, ngunit binigyan siya ni Long Chester ng isang tingin na nagpatigil sa kanya. Ang katotohanang nagawa niyang itanim ang isa sa kanyang mga tao rito ay patunay ng kanyang kakayahan. Kung hindi mahanap ng akademya ang taong iyon ay patunay na kulang sila. Kailangan nilang manatiling mapagmatsyag sa lahat ng oras, kaya ang pagkaalam na isa o higit pa sa kanila ay tapat sa iba ay magpipilit sa kanila na manatiling matalas. Nagpatuloy si Miao Yin, ayon sa aking impormasyon, ang mga disipulong iyon ay itinuturing na pangkaraniwan lamang ayon sa pamantayan ng kanilang mga puwersa. Sa madaling salita, sila ay mga repolyo lamang. Pag-aaksaya lamang sila ng mga mapagkukunan ng kanilang mga sekta. Tinataya ng kanilang mga nakatataas na hindi bababa sa kalahati sa kanila ang mamamatay sa labanang ito, at ang natitira ay magiging sapat na disente upang maging karapat-dapat sa ilang pamumuhunan. Sa totoo lang, tiningnan nila ang labanang ito para sa Karma Clock bilang isang pagsubok para sa kanilang pinakamasamang mga disipulo. Kaya, paano iyon? Ngayong alam mo na ito, nasisiyahan ka pa rin ba sa iyong mga resulta? Natigilan ang lahat. Malalaking alon ang rumaragasang sa kanilang mga puso. Sila ang mga nangungunang elit ng unang akademya. Isang grupo ng mga pangalawang uri ng disipulo ang ipinadala upang patayin sila. Hindi pa nila naranasan sa kanilang buhay ang isang bagay na labis na nakakahiya. Hindi nila maiwasang questionin ang mga sinabi ni Miao Yin, ngunit kasabay nito, alam nilang lubos na kamumuhian ng isang taong tulad niya ang magsinungaling sa kanila. Sa madaling salita, wala silang ibang magawa kundi paniwalaan siya. At dahil doon, naunawaan din nila kung bakit galit na galit si Long Chester sa resulta ng kanilang labanan. Narinig na nila ito dati, ang unang akademya ang gintong pamantayan na dapat sundin ng lahat ng sangay ng akademya. Ngunit ang mga piling tao ng unang akademya ay nakipaglaban lamang sa isang grupo ng mga pangalawang uri ng repolyo at nagresulta ito sa 2 milyong casualty. Talagang nawala na sila ng bait. Kung malaman ito ng ibang mga akademya ng sangay, hindi ba sila lulunurin ng kanilang mga disipulo sa laway? Paano kaya haharapin ng unang akademya ang ibang mga sangay pagkatapos ng ganitong kaiyahiyang pagpapakita? Dean Long Chester, mali kami. Tiyak na matututo kami mula sa kahihiyang ito at ipagtatanggol ang karangalan ng unang akademya. Biglang deklara ng isang disipulo. Sumabay ang ibang mga disipulo sa sigaw. Talagang nagalit sa kanila ang mga salita ni Miao Yin, dahilan para makaramdam sila ng matinding paghamak sa kanilang sarili. Siyempre, ang mga batang ito ay hindi pa nakaranas ng tunay na labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para sa kanila, ang karangalan at dignidad ang pinakamataas, at hindi pa sila nakaranas ng ganitong kahihiyan. Mga batang panlaman na ipinanganak kamakailan o mga henyo sa langit na nasiliuhan sa sinaunang panahon ng kaguluhan,
lahat ng mga taong ito ay mga batang pangtag-init lamang. Wala silang alam tungkol sa hangin ng taglamig. Ang harapang pang-uuyam na ito ay nagpakulo ng kanilang dugo. Sila ay puno ng walang kapantay na determinasyon. Ikinumpas ni Longchester ang kanyang kamay, at isang puno na may mga dahon na parang may kulay na salamin ang pumuno sa buong kalangitan. Ang malabong liwanag nito ay ginawang isang panaginip ang buong mundo. Habang lumalawak ang panaginip na ito sa itaas ng kanilang mga ulo, nang inig ang mga disipulo ng unang akademya. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang kopya ng kanilang mga sarili. Ano? Nagulat ang lahat. Malinaw na kahit sino ay magugulat kapag nakita ang kanilang sarili na ganoon. Ito ay isang kakayahang nagising sa 7-tree-colored glass tree dahil sa ebolusyon ni Longchester. Sa madaling salita, kaya nitong kopyahin ang kakayahan ng sinumang tao at maging ang kanilang mga armas. Malinaw na limitado ang kopyang ito. Halimbawa, ang lakas ng isang Heavenly Sovereign Dao weapon ay hindi maaaring gayahin, at gayon din ang ilang mga banal na kakayahan. Ang mga bagay na iyon ay lumampas sa kapangyarihan ng 7-treasure-colored glass tree. Ngunit ang dahilan ay simple, ang kapangyarihan nito ay limitado sa anumang kapangyarihan ni Longchester. Sa madaling salita, sinumang ang pangkalahatang kapangyarihan ay mas mababa sa kay Longchester ay maaaring kopyahin, at ang mga limitasyon ng kakayahang ito ay tataas habang tumataas ang sariling kapangyarihan ni Longchester. Pagkatapos ay naglaho ang mga kopya. Inihayag ni Longchester, ang kasalukuyan mong kapangyarihan at kakayahan ay kinopya na. Sa loob ng 3 araw, susubukan ka laban sa 10 sa iyong mga kopya. Kung hindi mo matatalo ang 10 kopya ng sabay-sabay, ikaw ay mapapatalsik sa unang akademya. Ito ay isang mahirap na tuntunin. Ikinumpas ni Longchester ang kanyang kamay, at nagbago ang eksena sa harap ng lahat. Biglang nayanig ang kanilang mga tainga sa mga tunog ng pagpatay. Nabigla sila nang matuklasan na ang mga kalaban na kanilang napatay ay bumalik na humahampas sa kanila na parang isang mabangis na alon. Kabanata 7155. Paano sila buhay pa? Teka, ang ilan sa kanila ay hindi galing sa labanan. Paano naman ang dami nila? May mga demonyo at diablo at ang mga disipulo ng akademya na biglang itinapon sa 7-treasure space ay agad na nataranta. Nawalan sila ng malay nang makita nila ang mga kalaban na kanilang napatay. Pagkatapos, nakakita sila ng walang katapusang alon ng mga figure sa likod ng mga kalaban na iyon, at para silang nababaliw. Nang unang beses nilang makapasok sa 7-treasure space, imposibleng masabi na hindi ito realidad. Parang 100% totoo ang lahat. Natural lang na ginulo nito ang kanilang isipan. Hindi nagtagal at pinatay sila ng kanilang mga kaaway. Ang ilang mga tao ay hindi lamang pinatay kundi tuluyang pinagpira-piraso. Bumuhos ang takot sa loob ng mga nakaligtas. Wala pa sa kanila ang nakaranas ng ganitong kalupitan. Bukod pa rito, labis silang natakot nang matuklasan na ang mga kaaway na kanilang natalo noon ay kahit papaano ay naging mas malakas. Hindi lamang iyon, kundi lubos din silang hindi natatakot sa kamatayan. Ang ilan sa kanila ay agad na naglunsad ng mga pag-atake ng pagpapakamatay. Natataranta at nalilito, at may takot na bumabalot sa kanilang kalooban, hindi na ilabas ng mga disipulo ang kahit kalahati ng kanilang kapangyarihan bago sila walang awang pinatay. At nang sila ay mamatay, iminulat nila ang kanilang mga mata at natagpuan ang kanilang sarili na buhay na muli sa larangan ng digmaan. Hindi sila pinapakitaan ni Longchester ng awa. Hindi man lang niya sila binigyan ng oras para bumalik sa realidad. Sa tuwing namamatay sila, muling ipinapanganak sila sa larangan ng kamatayan. Bagamat tiyak na mas malala ito para sa kanilang isipan, at ang ilang mga tao ay lubos ng nalilito, sila ang pumiling lumahok sa pagsasanay na ito. Kung gayon, kailangan nilang maging handa para sa ganitong uri ng kalupitan. Kung hindi sila makakaligtas sa mundong ito ng kamatayan, hindi sila makakagawa ng isang tagumpay. Kung hindi sila makakagawa ng isang tagumpay, hindi sila lalakas, at hindi sila kailanman magiging tunay na eksperto. Bagamat nakaligtas sila sa huling labanan, iyon ay tunay na dahil sa swerte sa halip na kakayahan.
Ngunit paano sa susunod? Susunod kaya sa kanila ang kanilang magandang kapalaran? Ang naghihintay sa kanila sa bagong panahong ito ay mga labanan sa isang walang kapantay na antas. Kahit ang High Firmament Academy ay hindi magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Walang nakakaalam kung gaano karaming labanan sa antas na ito ang kailangan nilang harapin, at hindi sila kayang protektahan ni Longchester magpakailanman. Niwala siyang oras para dahan-daang samahan sila. Ito lang ang pagkakataon nila. Kung makakatagal sila, sasailalim sila sa isang napakalaking pagbabago. Magkakaroon sila ng kapangyarihang protektahan ang kanilang buhay at dignidad sa loob ng magulong kaguluhan ng bagong mundo. Kung hindi nila kayang magtagal, wala silang ibang masisisi kundi ang kanilang sarili. Binigyan sila ni Longchester ng pagkakataon. Kung sakaling makuha nila ito o hindi, nasa kanila na iyon. Mag-iisa ako sa loob ng 3 araw na ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Nang makitang maayos ang paglilitis, humarap si Longchester kina Miao Yin at Ziyan. Nag-atubili sandali si Miao Yin, saka sinabing, hindi ako sasama sa iyo. Gusto kong tingnan ang loob ng 7 treasure space. Sinabi rin ni Ziyan, hindi ko napagod ang sarili ko sa pagkakataong ito, kaya hindi ko na kailangang mag-isa. Tutulungan kitang alagaan sila. Tumango si Longchester. Pumasok siya sa unang akademya at tumungo sa espesyal na lugar na nakalaan para sa dekano. Bagamat palaging naglalakbay si Longchester sa ibang lugar, hindi na kailangang sabihin na ang akademya ay may maraming bagay na inihanda para lamang sa kanya. Mayroon siyang sariling immortal na tuktok, sariling immortal na kuweba, at ang pinakamagandang lugar para sa pagsasanay. Bagamat hindi siya narito kailanman, walang sinuman ang nang-ahas na hawakan ang kanyang pag-aari. Kahit si Duzinho at ang iba pa na nagnanais ng isang bagong dekano ay nagnanais lamang ng isang kasalukuyang pinuno. Wala sa kanila ang nang-ahas na isipin man lang ang tungkol sa paghawak sa awtoridad at mga pribilehiyo ni Longchester bago maging dekano. Pumunta si Longchester sa immortal na kuweba at direktang nagtago. Muntik na siyang mawala ng malay sa pagtatapos ng labanang iyon, at halos hindi na niya napigilan ang sarili niya gamit ang kanyang makapangyarihang kalooban. Para itong halos pagpapahirap sa sarili, ngunit nakasanayan na niya. Kapag nawalan siya ng malay, ibig sabihin ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ngunit bago iyon, automatikong huhusgahan ng kanyang katawan kung ano na ang kanyang limitasyon, at kapag malapit na siyang mawalan ng malay, babalaan siya nito sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kanya ng pagod sa pisikal at mental na aspeto. Gagawin nito na hindi niya kayang hamanin ang kanyang mga limitasyon. Ganoon ang paglilinang. Wala siyang awas sa iba, ngunit kailangan muna niyang maging walang awas sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang sarili sa kanyang limitasyon, siya ay nagsasanay. Marahil sa malupit na mundong ito, ang awa ay isang kasalanan. Pagkaalis ni Longchester, sina Miao Yin at Ziyan ay nagtungo sa puno ng 7 treasure-colored glass. Ang liwanag nito ay nagliwanag sa kanilang mga mukha, dahilan para lalo silang magmukhang maganda, napakaganda na para bang hindi sila totoo. Biglang naglakas loob si Miao Yin at nagsalita. Maaari ba kitang tawaging ate? Ngumiti si Ziyan. Siyempre naman. Dapat pala ate na ang tawag mo sa akin simula pa lang. Namula si Miao Yin dahil sa medyo pilyong tugon na ito. Ngunit pinilit niya ang sarili na mahinahong sabihin, ate, may itinatago ka bang sikreto sa akin? Marami akong sikreto. Hindi ba't normal lang na may itago sa iyo? Sagot ni Ziyan. Ang tinutukoy ko ay si Batang Panginoon Longchester. Ngumiti lamang si Ziyan ng misteryoso at hindi sumagot. Kumabog ang puso ni Miao Yin. Naisip niya ang isang posibilidad, ngunit ang posibilidad na iyon ay nagpakaba sa kanya ng gusto. Hindi mo dapat masyadong iniisip ang mga bagay-bagay. May mga tanong talaga na walang kasagutan, sabi ni Ziyan. Salamat, ate. Tumango si Miao Yin at ikinuyom ang kamao palapit sa kanya. Hindi napigilan ni Ziyan ang matawa. Magpapasalamat ka ba sa akin pagkatapos kitang lokohin para maging katulong? Umiling si Miao Yin. Ikaw ang Panginoon ng isa sa mga banal na bagay ng Primal Chaos.
Sigurado akong may mas malaking layunin ka sa paggawa nito. Hindi nararapat na magkimkim ako ng sama ng loob laban sa iyo para dito, at humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, lumuhad si Miao Yin, ngunit dali-daling itinaas siya ni Ziyan. Sa pagkakataong ito, nawala ang kanyang ngiti. Same time niyang sinabi, salamat sa iyong tiwala, nakababatang kapatid. Ngunit kahit na ganoon, may ilang mga bagay na hindi ko masabi. Silang dalawa ay lubos na mahusay na mga music hero, at ang pakikinig sa boses ng isa't isa ay nagbigay sa kanila ng kakaibang mga pananaw sa kung ano ang iniisip ng isa't isa. Nakikita ni Ziyan kung gaano kasabik si Miao Yin para sa isang sagot, ngunit wala talaga siyang masabi. Kasabay nito, naunawaan ni Miao Yin na ang pananahimik ni Ziyan ay hindi naman masama. Kung mayroon man, nangangahulugan ito na malapit na niya makuha ang sagot na kanyang hinahanap. Ngumiti si Miao Yin ng taos puso. Ang ngiting ito ay napakatamis na maging ang puso ni Ziyan ay nayanig. Ate, may isa akong kahilingan, pero baka medyo hindi naaangkop. Iniisip ko kung makikita ko ba ang tunay mong mukha. Tanong ni Ziyan. Nawala ang ngiti ni Miao Yin. Naikuyom niya ang kanyang mga manggas at dahan-daang umiling. Pasensya na, Ate Ziyan. Maipapakita ko lang ang tunay kong mukha sa iba kapag nakita na ito ng magiging asawa ko. Ito ang sinumpaan ko sa buong buhay ko, at hindi ko ito masisira kahit anong mangyari. Mula nang ako'y ipanganak, lagi ko nang suot ang maskarang ito, at bago ko pa makilala ang taong iyon, hindi ko ito matanggal. Naiintindihan ko. Tumango si Ziyan. Kung gayon noong araw na nilabanan mo si Long Chester, talagang wala ka sa iyong pinakamahusay na kalagayan. Maipapakita mo lamang ang iyong tunay na kapangyarihan pagkatapos mong haburin ang iyong maskara, tama ba? Tumango si Miao Yin. Totoo nga iyon. Gayunpaman, hindi niya maaaring suwayan ang sumpang ito, kahit na kailanganin niyang gugulin ang buong buhay niya bilang isang katulong. Ngumiti si Ziyan. Tunay ngang puno siya ng pananabik para sa hinaharap. Fair na, nag-iisa si Long Chester. Dapat nating tulungan ang mga batang ito para sa kanya. Hinawakan ni Ziyan ang kamay ni Miao Yin at hinayla siya papunta sa puno. Kabanata 7156. Nararapat ba na tulungan natin sila nang walang pahintulot ng batang Panginoon? Nag-alangan si Miao Yin. Nang walang pahintulot ni Long Chester, natatakot siyang magalit ito. Ano ba ang hindi nararapat doon? Nakatali na sila sa iyo ng karma. Paano ka nalang uupo at manood? Tanong ni Ziyan. Nakatali sa akin ang karma. Anong ibig mong sabihin? Bakit sa tingin mo sila ng ahas na tanggapin ang malaimpyernong pagsasanay na ito? Ito ay dahil ang suporta mo noong panahon ng labanan ay nagparamdam sa kanila na mas malakas kaysa sa tunay nilang kalagayan. Kung hindi mo sila tutulungan ngayon, ang ilan sa mga taong ito ay maaaring tuluyang mabaliw, at ang ilan sa kanila ay maaaring mamatay pa, sagot ni Ziyan. Ano? Hindi ba't napakawalang awa naman yan? Nagulat si Miao Yin nang malamang posible ito. Umiling si Ziyan. Walang awa. Sa tingin mo ba ay kaya mong pamunuan ang mga sundalo ng may purong kabaitan? Huwag kang maging inosente. Napakaraming bagay ang pinapasan ni Long Chester, at nasa limitasyon na niya ito. Ang mga gustong kumapit sa kanya ay dapat may sapat na kapangyarihan para gawin ito. Iyon lang ang paraan para makaligtas sila sa paparating na kaguluhan. Wala talagang lakas si Long Chester para alagaan sila ng higit pa rito. Kaya hindi niya ginagawa ito dahil malupit siya, kundi dahil pinipilit siya ng sitwasyon na maging malupit. Kung hindi, sa sandaling umalis siya ay ang oras na mamamatay silang lahat. Kaya hayaan mong tanungin kita, sa tingin mo ba talaga ay nagkataon lang na lumitaw ka rito? Nagulat si Miao Yin. Hindi niya naisip iyon kailanman. Masyadong nangayayat si Long Chester, kaya wala siyang ibang magawa kundi gamitin ang pinakamadugo at pinakamabisang paraan para malutas ang kanilang problema. Ngunit sa panahong ito ng matinding pangangailangan, lumitaw ang babae. Sa kung anong dahilan, kahit natalo siya sa pastahan, hindi siya pinilit ni Long Chester na isuko ang kanyang ambisyon na sakupin ang mundo.
Hindi niya sinabihan itong talikuran ang kanyang mga layunin, at sa katunayan, hindi siya nagpataw ng anumang limitasyon o paghihigpit sa kanya. Hindi siya natatakot na baka lumaki ito at pagbantaan siya. Kung mayroon man, tila inaabangan niya ito. Ipinakita pa nga niya sa kanya ang tamang paraan ng paggawa nito, gamit ang sarili niyang mga pamamaraan. Ngayong nabanggit na ito ni Ziyan, talagang natigilan si Miao Yin. Nagkataon lang ba na nagkita sila sa dagat ng Diablo? Sige, hindi mo dapat iniisip ang mga bagay na ito. Pumasok ka. Ang ilan sa mga tao roon ay namatay na ng 100 beses. Kung magpapatuloy ito, madudurog ang kanilang mga isipan at mamamatay ang apoy ng kanilang mga kaluluwa. Udyok ni Ziyan, habang hinihila siya papasok sa Seven Treasure Space. Pagpasok nila, ang madugong eksena sa harap niya ay naging dahilan upang mamatla si Miao Yin. Ang larangan ng digmaan na ito ay isang panig lamang na masaker. Ang mga disipulo ng akademya ay pinagwawasak, lubos na hindi kayang lumaban kahit kaunti. Ang dahilan kung bakit nila inakala na ang kanilang pagpapakita sa larangan ng digmaan ay itinuturing na namumukod tangi noon ay dahil sila ay nasa lubos na kalamangan. Ngunit ngayon, nagbago na ang takbo ng sitwasyon. Sila ang nasa lubos na kawalan. Maging sina Zhao Yu, Du Xin, at ang iba pang nangungunang eksperto ay hindi nakalikha ng ligtas na espasyo sa loob ng madugong mundong ito. Ginagawa nila ang kanilang makakaya upang tipunin ang kanilang mga tagasunod at lumikha ng isang matatag na hanay ng mga kalaban. Alam nila na ito lamang ang paraan para makabawi sila sa kaguluhang ito. Ang problema ay ang kanilang mga kaaway ay talagang walang awa. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang nakipaglaban. Basta na lang nila inihagis ang kanilang mga sarili sa mga disipulo ng akademya at pinasabog ang kanilang sarili. Bilang resulta, halos lahat ng mga disipulong ito ay namatay ng hindi bababa sa 10 beses. Ang patuloy na pagkamatay ay gumugulo sa kanilang mga isipan, at sila ay nasa bingit ng pagkalugmok sa kawalan ng pag-asa. Maya-maya lang, narinig nila ang tunog ng tambol. Sa bawat pagtibok, ramdam nila ang bagong lakas na kumakabog sa kanilang mga katawan. Tumangala sila at nakita si Miao Yin na may tig-iisang maso sa bawat kamay, at pinupukpok ang isang pulang tambol. Muli silang nakakita ng pag-asa. Matutulungan ko lang kayo kahit kaunting oras lang. Kung hindi kayo makakagawa ng sarili ninyong espasyo sa loob ng panahong ito, ang ilan sa inyo ay tunay na mamamatay, at ang ilan sa inyo ay mababaliw. Marahil lahat kayo ay mabibigo rito. Tumagos sa kanilang kaluluwa ang boses ni Miao Yin kasabay ng pagtama ng tambol. Magplaporma kayo. Bilis! Sigaw ni Zhao Yu. Kung hindi nila samantalahin ang pagkakataong ito, talagang matatapos na ang lahat. Maaaring makapangyarihan siya, ngunit pinuprotektahan niya ang maraming tao, at dahil doon ay naging imposible ang mga bagay-bagay. Samantala, si Long Ziwei ay namatay na ng 100 beses, at sa tuwing siya ay muling nabubuhay, siya ay sumusugod pabalik upang tumayo sa harap ni Huayin. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanyang pagkamatay ay upang protektahan ito. Nababalot ng dugo si Huayin, ngunit ang lahat ng dugong ito ay kay Long Ziwei. Labis siyang nagulat, at maging ang kamay na may hawak na espada niya ay nanginginig. Hanggang sa puntong ito, hindi pa siya napatay kahit isang beses. Ngunit ang paulit-ulit na pagkakita kay Long Ziwei na namamatay sa harap niya ay nagparamdam sa kanya na parang nasa isang bangungot siya na hindi na niya magising. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang sigaw ni Zhao Yu. Natulala pa rin si Huayin nang may kamay na humawak sa kanya at hinayla siya papalapit. Ziwei. Muntik nang umiyak si Huayin nang makita niya si Long Ziwei. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang magiging trato sa kanya ni Long Ziwei. Hindi ngayon ang oras para maging emosyonal. Huayin, kailangan mong tulungan si Ate Zhao Yu na patatagin ang sitwasyon. Kung hindi, baka mamatay talaga tayo rito. Udyok ni Long Ziwei. Dahil sa paghihikayat ni Long Ziwei, lumakas ang loob ni Huayin, at mabilis siyang sumugod sa unahan. Naglabas siya ng espasyo kasama ang mga tagasunod ni Zhao Yu. Nang maitatag na ang ligtas na espasyong ito, sa wakas ay magkakaroon na sila ng pagkakataong huminga.
Dahil nagtutulungan ang lahat, hindi na nila kailangang mag-alala na atakihin sila mula sa likuran. Unti-unting bumabalik ang kanilang kumpiyansa, at unti-unti nilang nagagawang ilabas ang kanilang tunay na kapangyarihan. Nang makalikha na si Zhao Yu ng ligtas na espasyo, sumali na rin ang iba, at nagsanib puwersa sa isang depensibong porma sayon. Kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi maaaring masira ang depensibong linyang ito. Hanggat hawak nila ang linyang ito, mananatiling mataas ang moral ng lahat. Saka lamang sila magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, kung patuloy silang mamamatay tulad ng dati, karamihan sa kanila ay babagsak. Sa ngayon, natural na naunawaan na nila na hindi ito isang tunay na espasyo, at hindi naman talaga sila namamatay. Gayunpaman, wala itong nagawa para mapahina ang kanilang nararamdaman. Ang mapatay dito ay parang tunay silang namamatay, sa bawat pagkakataon. Ang ganitong uri ng pagpapahirap ay lubhang mapanganib para sa mga walang matibay na kalooban. Nang hamina ang huling kumpas ng tambol, itinabi ni Miao Yin ang kanyang tambol. Limitado lamang ang kanyang panahon sa pagsuporta sa kanila, at mas kaunti ang kanyang lakas na inilaan dito, kaya ang epekto ay maliit na bahagi lamang ng kanyang nagawa noong labanan. Gayunpaman, maging ang suportang ito ay naging isang malaking tulong para sa kanila. Sinunggaban nila ang pagkakataong ito ng buong lakas at bumuo ng isang depensibong linya. Ngayon, ang natitira na lang ay paikutin palabas ang mga mandirigma at hayaang magpahinga ang mga tao, at sa kanila sisimulan ng kontra-atake. Matapos makaranas ng napakaraming pagkamatay, hanggat hindi madurog ang kanilang mga pusong daw, ang kanilang pangkalahatang kakayahan ay lubos na mapapahusay. Nakahinga rin ng maluwag si Ziyan nang makitang matagumpay nilang naibalik ang kanilang mga sarili. Nagtiwala siya na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Zhao Yu at ng iba pa, mabilis silang makakakuha ng kalamangan dito. Tapos na ang misyon natin dito. Ihahatid kita para makita ang isang tunay na nakakatakot na lalaki. Iniisip ko lang kung kaya natin siyang patayin kung magtutulungan tayo. Dahil doon, mas pinalalim ni Ziyan si Miao Yin sa 7 kayamanan. Kabanata 7157. Sabay na iminulat ni Ziyan at Miao Yin ang kanilang mga mata. Pareho silang namutla na parang papel, at tumutulo ang malalaking butil ng pawis sa kanilang mga noo. Ano iyon? Paanong nakakatakot ang bagay na iyon? Bulalas ni Miao Yin. Hindi kayang dalhin ni Ziyan ang Heavenly Devil Zither sa 7 Treasure Space, ngunit ang mga banal na sandata at banal na kakayahan ni Miao Yin ay magagamit lahat sa loob. Sa madaling salita, maliban sa pakikipaglaban sa Two-Faced Ghost Wolf kasama niya, nagawa niyang lumaban tulad ng ginagawa niya sa labas ng 7 Treasure Space. Ngunit kahit na matapos makipagsanib puwersa kay Ziyan, napatay sila sa maikling panahon. Hindi man lang sila nakatagal ng kalahating oras ng insenso. Ang taong iyon ay kailangang maging mas malakas ng maraming beses kaysa kay Ying Luo. Kahit ang pagtayo sa harap niya ay nangangailangan ng matinding katapangan. Iyon ang Nether Emperor. Hindi itinago ni Ziyan ang katotohanan kay Miao Yin. Muling lumakas ang Nether Emperor. Bukod pa rito, ang bagong trono ay malapit ng maging isang embryonic form. Tila pagkatapos nilang matapos dito, kakailanganin nilang makipagtulungan kay Longchester upang sirain itong muli. Kung silang dalawa lang ang kasama nila, wala nang paraan para mapatay nila ang Nether Emperor tulad ng ginagawa niya ngayon. Magpahinga tayo at subukan ulit. Nanginginig pa rin si Miao Yin dahil sa pagkabigla sa labanan, ngunit nang marinig niyang isa itong Panginoon mula sa sinaunang panahon ng kaguluhan, agad niya itong hinamon muli. Iyon ang Nether Emperor, ang Panginoon ng Netherworld. Anong klaseng karangalan ang makapagpalitan ng suntok ng may ganitong pag-iral? Ang mapatay niya ay hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting sama ng loob. Kung tungkol sa kung bakit lilito ang Nether Emperor sa 7 Treasure Space, hindi na nagtanong si Miao Yin. Iyon ang sekreto ni Longchester. Ang katotohanan na sasabihin sa kanya ni Ziyan kung sino siya ay isang pagpapakita na ng malaking tiwala. Umiling si Ziyan. Sa tingin ko ay masamang ideya iyon. Masyadong malaki ang pagkakaiba para magkaroon tayo ng pagkakataon.
Bagamat gusto ni Miao Yin na patuloy na labanan ang maalamat na pag-iral na iyon, nang maisip niya ang hindi mapigilan at di maarok na mga pag-atake ng Nether Emperor, sumuko rin siya. Naupo silang dalawa sa ilalim ng mga sanga ng Seven Treasure-colored glass tree, pinagmamasdan ng mga disipulo na nasa loob pa rin. Ang mga ekspresyon ng mga disipulong iyon ay nababalot ng sakit at pagkabalisa. Sapat na yun para sabihin sa kanila na hindi pa lubos na nakokontrol ni na Zhao Yu at ng iba pa ang sitwasyon. Wala nang paraan pa. Napakaraming makapangyarihang Leaf-E-form sa loob ng Seven Treasure Space. Sapat na yun para halos mapuno ang buong espasyo. Bukod pa rito, lagi nilang inilalabas ang kanilang pinakamalakas na atake sa simula pa lang. Wala silang takot at wala man lang pakialam sa sarili nilang buhay. Hindi lang talaga ito basta Nether Emperor. Sa pangkalahatan, ang Seven Treasure Space ay mas mahirap na ngayon kaysa dati, hanggang sa puntong masasabing mala-impyerno ito. Kahit ang pinakamadaling unang antas ay hindi kayang iakma ng isang karaniwang tao. Para naman sa mga tulad ni Zhao Yu, ang masanay sa ganitong uri ng kapaligiran ay tiyak na hindi imposible kung sila ay mag-isa, ngunit sa ngayon, nahaharap sila sa karagdagang hamon ng pamumuno at pagprotekta sa kanilang mga hindi gaanong makapangyarihang kasama. Kaya, kailangan nilang magtulungan upang ipagtanggol, at nangailangan iyon ng kanilang tiwala sa isa't isa. Mahigpit ang mga patakaran ng akademya, at natural lamang na hindi pinapayagan ni Longchester ang mga disipulo na magpatayan. Ngunit sa dami ng tao, imposible pa rin silang pigilan sa pagbuo ng mga grupo at pagsisimula ng mga panloob na alitan. Kaya naman, napakahirap na ngayon na ang lahat ng mga grupong ito na magkasalungat ay biglang isantabi ang kanilang mga pagkakaiba at magtatag ng isang ugnayan. Mabuti na lang at matalino sina Zhao Yu at ang iba pa para mapagtanto na ang pagsubok na ito na inihanda ni Longchester para sa kanila ay hindi lamang pagsubok sa kanilang individual na pag-unlad. Higit pa riyan, sinusubok niya ang kanilang pagkakaisa at kakayahang umangkop. Kung makakapagsimula lang sana ang mga nangungunang eksperto sa larangang ito at lalakas, kahit na teknikal silang makapasa sa pagsubok, maituturing lamang silang isang disenteng disipulo. Bilang mga nangungunang henyo sa akademya, bumuo sila ng sarili nilang mga grupo. Kung hindi man lang nila kayang pangalagaan ang sarili nilang grupo, anong klaseng leader kaya sila? At kung hindi man lang nila kayang pamunuan ang sarili nilang maliit na grupo, paano nila maiisip na sila ang magiging dekano ng buong akademya? Hindi ba't isa lang itong malaking biro? Sinabi na ni Longchester na maaari nilang kunin ang posisyon niya kahit kailan nila gusto. Ang tanging kailangan ay ang pagkakaroon ng kakayahan. Ngunit ang nag-iisang kondisyong ito ang pumihil sa kanila. Sa ngayon, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na isipin ang posisyon ng dekano. Sa ngayon, kailangan muna nila ang kapangyarihan para pangalagaan ang sarili nilang grupo. Kung hindi, tiyak na mapapabuti at makakapasa sila mismo sa pagsusulit, ngunit ang iba pa nilang mga kasama ay mapapatalsik. Hahamakin sila ni Longchester dahil doon. Kaya naman, sina Zhao Yu, Du Xin, at ang iba pa ay ginawa ang kanilang makakaya upang protektahan ang mas mahihinang mga disipulo. Tumigil na rin sila sa pag-aaway sa isa't isa at nagtulungan, dahilan para magsimulang magtulungan din ang ibang mga disipulo. Hindi na sila lumalaban para sa kanilang sarili, kundi para sa mas malawak na hanay. Lumipas ang isang buong araw bago tuluyang nakapagsama-sama ang mga grupo para makabuo ng isang kumpletong pormasayon. Sa wakas ay sinimulan na nila ang kontra-atake. Diwata Zhao Yu, hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Isang araw na lang ang nasayang natin. 2 araw na lang ang meron tayo para dagdagan ang ating kapangyarihan. Sigaw ng isang babaeng nakapulang damit. Siya rin ang babaeng sumubok na aliwin si Longchester noon, ngunit napahiya lang siya. Ang pangalan niya ay Ye Qiuhong, at isa siyang makapangyarihang tagapagtatanim ng apoy. Nakakagulat na tahimik at may katinuan siya. Ang mga tagapagtatanim ng apoy ay karaniwang malayang nagpapakita ng kanilang mga emosyon at kadalasang mabangis at sumasabog. Ngunit gaano man siya kalamag ang ulo, hindi niya maiwasang mag-alala kung gaano nakaliit ang oras na natitira sa kanila. Lumipas ang isang buong araw, at lahat sila ay lubos na napagod.
Ang mas malala pa, ang kanilang mga isipan ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi lamang hindi bumuti ang kanilang kapangyarihan sa panahong ito, ang maraming pagkamatay na kanilang dinanas ay naging sanhi ng pagkabasag ng kanilang mga pusong dao. Kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, sila ay talagang mapapahamak. Pagdating ng panahon, hindi sila makakapasa sa pagsubok, at palalayasin sila ni Longchester sa akademya. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan ang ideya na maaaring bumaba ang pamantayan kung lahat sila ay mabibigo. Si Longchester ay isang taong talagang magkakaroon ng walang laman na akademya kaysa sa isang walang kwentang akademya. Sa totoo lang, natatakot din si Zhao Yu dahil dito. Halos hindi na sila makaligtas dito. Wala silang pagkakataong tunay na mag-focus sa pagpapahusay ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ito paglilitis, malinaw na pinapatay lang tayo nito. Reklamo ng isang disipulo. Sa sandaling magsalita siya, naramdaman niya ang hindi mabilang na mga titig na parang tinutusok siya ng 1,000,000 kutsilyo. Nang inig siya at agad na itikom ang kanyang bibig. Kailangang hasain ang isang espada para maging kapaki-pakinabang. Bakit sa tingin mo ay napakalakas ni Longchester? Kahit hindi ko alam kung ano ang lugar na ito, sigurado akong naranasan na rin ni Longchester ang landas na ito noon. Ngayon ay ibinabahagi na ni Longchester ang kanyang landas sa atin. Isa itong pagkakataon na hindi kayang abutin ng langit. Talagang hindi ka karapat-dapat. Sigaw ni Zhao Yu. Nang inig ang disipulong iyon at hindi man lang makapag-ipon ng lakas ng loob na sumagot. Nagpatuloy si Zhao Yu, makinig kayong lahat. Ang larangang ito ay nangangailangan sa atin na harapin ang kamatayan ng harapan. Kailangan nating tahakin ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan upang maunawaan ang diwa ng labanan. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay malamang na hindi na muling darating. Kahit na mangyari ito, magkakaroon lamang kayo ng isang pagkakataon upang umunlad. Si Dean Longchester ay nagbabahagi sa atin ng isang napakalaking pagkakataon. Gusto niyang magtagumpay tayo. Tayo ang unang akademya, at dapat nating itakda ang pamantayan para sa lahat ng mga akademya ng sangay. Dapat nating gamitin ang ating kapangyarihan upang patunayan na karapat-dapat tayo na maging mga piling disipulo. Sa hinaharap, nasa akademya man tayo o nasa labas ng 9 na langit at 10 lupain, buong pagmamalaki nating maipapahayag na tayo ay mula sa unang akademya. Ang talumpati ni Zhao Yu ay pumukaw sa kanilang moral, at nilunok muli ng lahat ang anumang mga hinaing at reklamo nila. Sa katunayan, nakaramdam sila ng panibagong pasasalamat at paggalang kay Longchester na nagbigay sa kanila ng pagkakataong ito. Lahat kayo, magtulungan. Maglulunsad tayo ng kontra-atake ngayon din. Kahit mamatay tayo, basta't hindi gumuho ang pormasayon, maaari pa rin tayong lumaban. Itapon ang inyong takot. Kahit na mayroon lamang isang pagkakataong mabuhay sa 10,000 pagkakataong mamatay, dapat nating samantalahin ang pagkakataong iyon. 2 araw na lang ang natitira, kaya dapat magsikap ang lahat. Umaasa akong makita kayong lahat na makapasa sa huling pagsubok. Ang pagmamalaki ng mga disipulo ng unang akademya ang nakataya. Dapat tayong magsikap upang balang araw, madala rin natin ang pagmamalaki sa unang akademya. Patayin silang lahat. Sigaw ni Zhao Yu. Patayin! 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 Dahil dito, lahat ay naglunsad ng isang mabangis na pagsalakay laban sa walang katapusang daluyong ng mga kalaban na sumusugod sa kanila. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nang lumabas si Longchester mula sa kanilang pag-iisa, si Zhao Yu at ang iba pa ay nakatayo sa plaza na parang kagubatan ng matatalas na sibat. Kabanata 7158. Sa pagsasanay na ito, ang plaza ay nakasara. Kahit ang mga nakatataas ay walang alam sa nangyayari sa loob. Bukod pa rito, ang akademya ay nakasara sa panahong ito. Maraming pormasayon ang na-activate, at imposibleng may anumang impormasyon na lumabas. Mula sa labas, ang akademya ay mukhang isang pagong, natatakpan ng mga patong-patong na harang na parang inaasahan nila ang pagdating ng isang makapangyarihang kalaban. Ang mga nakatataas, ang nakatatandang henerasyon, ang mga outer disciples,
at maging ang mga manggagawa ng akademya ay nagtipon-tipon na sa paligid ng plaza. Nang makita nila sina Zhao Yu, Du Xin, Ye Qiuhong, at ang iba pa sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, lahat sila ay nagulat. Bawat isa sa kanila ay parang isang ganap na bagong tao. Ang kanilang mga titig ay pawang nagyayelo at matalas, at ang kanilang buong katawan ay naglalabas ng walang hugis na hanggaring pumatay na nagpapayanig sa mga puso ng mga tao. Hindi na sila tila isang grupo ng mga estudyanteng nag-aagawan para sa maliliit na bagay, kundi isang hukbo ng mga mandirigmang kakagapang lang palabas ng isang madugong impyerno. Hindi na nila kailangang ilabas ang kanilang mga aura. Dahil lamang sa kanilang presensya, nagbigay sila sa mga nanunood ng parang bundok na pakiramdam ng pressure. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita. Sus Mariosep, ano kaya ang pinagdaanan nila sa loob ng 3 araw na ito? Pagkatapos, nang dumating si Long Chester, nayanig ang puso ni Miao Yin. Sa loob lamang ng 3 araw, ang aura ni Long Chester ay sumailalim din sa napakalaking pagbabago. Ito ay mas malaki at mas matibay, parang pinong bakal. Maliwanag, nakamit din niya ang mga tagumpay pagkatapos ng huling labanang iyon. Hindi napigilan ni Miao Yin ang mabigla. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Long Chester ay malinaw na nakabatay sa pundasyon ng pakikipaglaban upang mabuhay. Ang mga laban-laban sa mga pinakamahuhusay na eksperto ang kanyang naging tantungan. Naramdaman din ni Zhao Yu at ng iba pa ang pagbabago kay Long Chester. Nahiya silang lahat nang makita nilang may isang taong kasing lakas ni Long Chester na sinusunggaban ang bawat pagkakataon upang lumakas. Kahit sa harap ng isang nakakatakot na nilalang tulad ni Ying Luo, walang takot siyang umatake, at nagawa niyang baligtarin ang takbo ng isang tila hindi matatalo na labanan. At kahit na matapos niyang tuluyang malampasan ang kanyang mga limitasyon, umasa pa rin siya sa lubos na paghahangad upang manatiling nakatayo. Nagawa niyang magtiis hanggang sa huli at higit pa. Kung ikukumpara kay Long Chester, talagang madali lang ang kanilang pinagdaanan. Nahihiya silang ipakita ang kanilang mga mukha, lalo na si Du Xin at ang iba pa. Inisip nilang lahat na kung matatalo nila ang lahat ng kanilang mga kakumpetensya sa akademya, magiging kwalipikado silang tawagin ang kanilang sarili na hari at uupo sa trono ni Long Chester. Ngayon, alam na alam nilang lahat na sila ay mga pulaka lamang sa ilalim ng balon. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Ngayon ay oras na para magising mula sa hanggal na panaginip na ito. Dama ko ang tingin ni Long Chester sa kanila. Bahagya siyang tumango. Sa palagay ko ay maayos naman ang lahat. Pero may mga taong hindi pa rin sapat ang pag-unlad. Wala siyang binanggit na pangalan, ngunit sa gitna ng karamihan, naramdaman ni Zhao Yu na may hawak na bakal na kuko sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa talaga siya sa mga taong iyon. Simulan na ang paglilitis. Hindi na nag-abalang magsalita o magpaliwanag si Long Chester. Kumaway lang siya, at isang kumpol ng mga dahon ng makukulay na salamin ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang bawat daong iyon ay may maliit na bulsa. Lahat ay hinayla papasok sa isa sa mga espasyong iyon, at doon, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng 10 sa kanilang sarili. Kasabay nito, nagsimula ang paglilitis. Nakita ng lahat ng nasa labas ang nangyayari sa loob ng bawat dahon. Nang makita nilang ang mga disipulo ay tunay na naglalaban-laban na parang 10, napanganga ang mga manunood. Boom! Sa loob lamang ng ilang paghinga, isa sa mga dahon ang nabasag. Isang lalaking nasunog sa araw ang lumitaw sa harap nila. Pasabayan. Ganoon niya kabilis pinatay ang 10 sa kanyang sarili. Diyos ko, totoo ba ito? Sino siya? Bakit wala akong kilalang ganito kalakas? Hindi mabilang na tao ang nagulat. Ang unang taong dumaan ay nagawa itong gawin ng napakabilis, at hindi pala ito isa sa mga pinuno ng grupo kundi isang hindi kilalang tao. Inilagay ng lalaking ito ang kanang kamay sa kaliwang balikat at yumuko kay Long Chester sa isang sinaunang estilo. Sabi ni Long Chester, sumama ka ba sa grupo ni Long Ziwei? Opo, din. Ako si Yamo, at isa ako sa mga basalyo ng lahing Julie. Dahil sa iyo, nakapag-enroll ako sa akademya at naging isang inner disciple na ako.
Doon sa Heavenly Desolation Domain, halos tuluyang nawasak ni Longchester ang sangay ng Long Clan doon. Ngunit mayroon ding ibang mga tao mula sa lahing Julie doon, mga taong may katayuan na hindi naiiba sa mga basta-basta mersenaryo. Inaapi sila ng Long Clan, dahil hindi sapat ang kadalisayan ng kanilang lahi, ngunit pinalaya sila ni Longchester at dinala sa akademya. Sa loob ng akademya, wala silang natanggap na espesyal na pagtrato, ngunit hindi rin sila binubuli. Nagawa nilang umunlad sa akademya sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Natural na dumaan ang mga kabataan sa mga pagsubok upang maging mga disipulo, at nagawa ni Yamo na makarating sa Inner Academy ng mag-isa. Gayunpaman, siya ay napakamahinhin, at hindi sumali sa anumang grupo o nakikipagkompetensya. Sa buong panahong ito ay nagtago siya. Kaya, kahit sa Inner Academy, walang gaanong nakakakilala sa kanya. Walang sino man ang umaasa na ang isang tulad niya ang unang makakapasa sa pagsubok. Itinuwid siya ni Longchester. Sinabi ko na ito sa iyo, pero walang tinatawag na basalyo ng lahing Julie sa akademya. Hindi mahalaga rito ang pinagmulan mo. Opo, Dean. Pasasalamat na sabi ni Yamo. Ang dahilan kung bakit ka unang nakapasa ay hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil ang iyong pag-unlad ang pinakamalaki. Ipinapakita nito na marami kang naunawaan sa 3 araw na ito, at halos isa ka ng bagong tao. Kung gayon, dapat ka ring maging isang bagong tao sa ibang paraan. Kunin mo ito. Pinitik ni Longchester ang kanyang daliri, at pinalipad ang isang tableta patungo kay Yamo. Dali-dali itong nasalo ni Yamo. Nang mahawakan ng kamay niya ang tableta, sumabog ang kanyang bloodline power na parang bulkan, at kinailangan niyang magpumiglas para mapigilan ito. Nakaramdam siya ng halos panatikong pagnanasa para sa tabletang ito. Dean Longchester. Nanginginig ang boses ni Yamo. Bagamat taglay niya ang bloodline ng lahing Julie, ang bloodline na iyon ay bakas lamang. Isa lamang ang posibleng dahilan kung bakit nagiging sanhi ng pagkabaliw ng bloodline power ng kanyang bloodline ang medicinal pill na ito. Ang tableta ay naglalaman ng pinakadalisay na bloodline power ng lahing Julie. Tunay nga, nakagawa si Longchester ng ilang tableta matapos pumatay ng ilang makalangit na henyo ng lahing Julie. Lumaki na si Yamo sa ganitong antas na may lahing Julie na halos hindi na mas manipis pa. Isa itong hindi kapani-paniwalang gawa. Ang tabletang ito ay magbibigay daan sa kanya upang muling magbagong anyo, at naniniwala si Longchester na tiyak na maaabot niya ang hanay ng mga nangungunang henyo sa langit. Bagamat maaaring hindi siya mas malakas kaysa kay Duzin, dapat man lang ay maabot niya ang parehong antas. Nang makitang masyadong emosyonal si Yamo para magsalita, sinabi ni Longchester, kunin mo na. Gaya ng sabi ko, wala kang utang na loob sa lahing Julie. Sa katunayan, ang lahing Julie ang may utang sa iyo. Inumin mo ang tabletang ito at magsumikap kang lumakas. Kailangan mong manalo ng mukha para sa iyong mga tao, at magbigay ng karangalan sa iyong mga kapatid. Marami pa akong tabletang tulad nito. Ipaalam mo sa iyong mga tao na ang pagbabago ng iyong kapalaran ay hindi imposible. Namula ang mga mata ni Yamo. Ang pag-inom ng tabletang ito ay nangangahulugan na hindi na siya basta basalyo lamang ng lahing Julie, kundi isang tunay na miyembro na may pinakadalisay na lahi. Kahit na bumalik siya, hindi na siya kailanman ituturing na mas mababa dahil sa kanyang lahi. Pinigilan niya ang kanyang mga luha at muling yumuko kay Longchester. Pagkatapos, pumunta siya sa isang tahimik na lugar sa likuran at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-inom ng tableta. Samantala, parami ng paraming kumpol ng mga daong may kulay na salamin ang sumabog, at maraming malalakas na aura ang sumabog. Kabanata 7159. Bawat kumpol ng mga daong may kulay na salamin na nagkawatak-watak ay nagpapahiwatig na may isang taong pumanaw. Ipinapahiwatig nito na tunay na nagawa nilang patayin ang 10 sa kanilang mga dating sarili mula 3 araw na ang nakalipas. Gayunpaman, ang kakaiba sa mga tao ay wala sa mga disipulong dumaan ang mga eksperto sa tuktok. Mukhang mas marami pang dapat pagbutihin ng mga mahihinang tao.
Pero ang senior apprentice sister na si Zhao Yu at ang senior apprentice brother na si Duzin ay masyadong malakas sa simula pa lang, kaya mas mahirap para sa kanila na umunlad. Nagsasanay silang talunin ang 10 sa kanilang mga dating sarili sa loob lamang ng 3 araw, ganoon talaga. Nag-aalalang bumantong hininga ang isang disipulo. Naunawaan ng lahat ang prinsipyong ito, ngunit itinakda na ang mga patakaran ni Longchester. Kahit ang pinakadakilang mga henyo sa langit dito ay mapapatalsik kung hindi sila makakapasa. Wala ni isa sa kanila ang kumuwestiyon sa pagiging determinado ng kanilang dekano sa bagay na ito. Tunay siyang walang awa. Parami ng parami ang mga eksperto na nagtagumpay sa pagtalo sa 10 sa kanilang mga dating sarili. Paglabas nila, ang ilan sa kanila ay nanginginig sa tuwa. Ang ilan ay naiyak pa nga. Sa 7 kayamanan, napakaraming beses na silang napatay na hindi na nila mabilang. Ngunit ngayon, hindi lang nila basta natalo ang kanilang sarili, 10 beses na nila itong nagawa. Pinutol nila ang nakaraan, itinapon ang kanilang mga walang kapangyarihang sarili upang tunay silang maging matatag. Naunawaan na nila ngayon kung bakit gagawin ni Longchester ang ganitong uri ng pagsubok. Ang pagputol sa kanilang mga lumang sarili ay nangangahulugan ng pagputol sa kanilang mga lumang sarili. Nagbigay daan ito sa kanila upang sumulong bilang isang bago at walang takot na sarili. Halos binigyan sila ni Longchester ng isang bagong simula sa buhay. Ang mga disipulong dumaan ay tumingin kay Longchester ng may lubos na pagsamba. Walang anumang makikita sa kanilang mga mata kundi pasasalamat at paggalang. Sa loob lamang ng 3 araw, sila ay ginawa niyang ganap na bagong tao, at ngayon ay tunay na naniwala sila sa kanyang mga salita mula noong 3 araw na ang nakalipas. Tunay na kalokohan ang mga ito. Gayunpaman, gaano man sila kasabik at kaemosyonal, wala ni isa sa kanila ang gumawa ng ingay. Nanood ang buong akademya. Ang paglilitis na ito ang magpapasya sa kapalaran ng hindi mabilang na tao, at sino ang nakakaalam kung ang iba ay papasa o mapapatalsik. Ang malakas na pagsigaw sa puntong ito ay magpapakita sa kanila na masyadong bata. Iisipin nila na nawala na sila ng bait matapos lumakas. Iyon ay paghingi ng gulo. Parami ng parami ang mga taong dumaan, ngunit si Zhao Yu at ang iba pa ay nanatili sa loob ng umiikot na mga dahon ng salamin na may kulay. Pagkatapos ng isang insensong katumbas ng oras, kalahati ng mga disipulo ay nagawang makadaan, ngunit wala pa ring gumagalaw mula sa mga nangungunang eksperto. Pagkatapos ng 2 insensong katumbas ng oras, 80% ng mga disipulo ang nakadaan. Kahit na maraming disipulo na inakala ng mga tao na hindi makakadaan ay nagawa pa rin. Ngunit ang katotohanan na ang mga nangungunang eksperto ay nakikipaglaban pa rin ay nagpaalala sa mga nakatataas. Maaari kayang may problema. Pagkatapos ng 2 oras, mahigit 100 disipulo na lamang ang natitira sa labanan. Nakapasa na ang lahat ng iba pa. Sa kabuuan, 8 milyong disipulo ang nakapasa sa pagsubok na ito. Labis na natuwa ang mga nakatataas sa resultang ito. Halos isang himala na nga. Malinaw na walang ideya ang mga nakatataas tungkol sa matinding impyernong pinagdaanan ng mga disipulo para maabot ang antas na ito. Ang naghukay sa kanilang potensyal ay hindi ang ordinaryong pagsasanay o kompetisyon, kundi ang patuloy na presyon ng kamatayan. Napilitan silang magising, at napilitan silang patuloy na lumakas o mamatay. Sinumang makaligtas sa ganitong uri ng impyernong hamon ay tiyak na magiging isang tunay na eksperto. Kailangan ding magpasalamat ang mga disipulo kina Miao Yin at Ziyan. Kung hindi sila tumulong sa kritikal na sandaling iyon at hinayaan silang muling buuin ang kanilang kumpiyansa, sino ang mag-aakala kung ilan sa kanila ang gumuho matapos makaranas ng hindi mabilang na pagkamatay? Sino ang mag-aakala kung gaano karaming tao ang mababaliw? Lumipas ang isa pang oras nang walang dumating, at sa wakas ay hindi na napigilan ng isa sa mga senior expert ang sarili. Anong nangyayari? Lumalaban pa rin ang pinakamalakas. Boom! Maya-maya lang, may isa pang taong lumabas. Umalangaw-ngaw ang gulat na sigaw sa nakita. Si Long Ziwei yan. Nababalot ng dugo si Long Ziwei. Mukhang kawawa naman siya, pero nagliliyab ang mga mata niya. Tila puno siya ng panibagong sigla.
Kailangan ko nang magpaalam sa dati kong sarili. Boss, hindi kita pinag-alala, di ba? Dahan-daang inihagis ni Long Ziwei ang dugo mula sa kanyang espada. Kumikinang ng husto ang kanyang espada. Ang espadang ito ay katulad ni Long Ziwei pagkatapos ipanganak muli. Ang talas nito ay ganap ng nabunyag, at sa hawak nitong espada, ang aura ni Long Ziwei ay naging dahilan upang makaramdam ng pressure kahit ang mga triple manifestation divine sovereign. Sa paliwanag ni Long Ziwei, napagtanto ng lahat ang nangyayari. Tila ang mga nangungunang eksperto ay hindi lamang nagsisikap na tapusin ang mga bagay ng mabilis, kundi ginagawa ang lahat upang maging mas malakas. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang mga dating sarili, mas marami silang matutuklasan tungkol sa kung ano ang kailangan nilang pagbutihin sa hinaharap. Pinipilit nila ang halaga kahit mula sa pagsusulit na ito, inihahambing ang kanilang kasalukuyan sa kanilang nakaraan upang makita ang pinagmulan ng kanilang mga kahinaan. Ang 10 dating sarili na ito ang nagpapakita sa kanila ng landas na kanilang tinahak sa ngayon. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa wakas ay nakahinga na rin sila ng maluwag. Umiling si Long Chester. Nag-aalala talaga ako. Kung hindi ka makakapasa, paano kita mapapatalsik palabas ng akademya? Agad na nakaramdam ng pasasalamat si Long Ziwei. Ang kanyang amo ay tunay na kanyang amo. Handa talaga itong labagin ang mga patakaran para sa kanya. Kung bumagsak ka sa isang simpleng bagay, malamang na kailangan kitang burahin sa mundong ito. Tutal, mayroon kang lahing Julie. Nakakahiya sa mga ninuno mo kung hindi mo makakapasa sa pagsusulit na tulad nito. Bagamat iyon ang sinabi ni Long Chester, ang totoo ay medyo nagulat siya sa mga pagbabago-bago ng bloodline ni Long Ziwei. Bilang isang disipulo ng Long clan, natural na minana ni Long Ziwei ang bloodline ni Julie. Ngunit kahit na ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay hindi naman talaga kakilakilabot, hindi ito ang dapat sana. Ang totoo ay sinubukan ni Long Ziwei ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya kailanman tunay na nagising ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Bilang resulta, nagpasya siyang ailakip na lamang ang kanyang sarili kay Zhao Yu at maging isang angkop na aksesorya nito. Sapat na para sa kanya ang mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, sa 7 kayamanan na espasyo, hindi siya nag-atubiling isakripisyo ang kanyang sarili ng paulit-ulit nang makita niyang malapit nang mapatay si Huayin. Ang matinding pagnanasang ito na protektahan siya at ang pagpukaw ng hindi mabilang na kamatayan ay sa wakas ay naging dahilan upang magising ang kanyang lahi. Kaya naman, ginugol ni Long Ziwei ang lahat ng oras na ito sa pagpapalam sa kanyang nakaraan upang itakda ang kanyang kinabukasan. Nais niyang lubos na maunawaan ang dahilan ng kanyang paggising at matiyak na masusulit niya ito ng gusto. Nahiya si Long Ziwei sa sinabi ni Long Chester, ngunit natawa pa rin siya. Boss, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi na ako ang dating ako. Hindi kita hahayaang mawalan ng mukha. Tumango si Long Chester. Napakalakas ng bloodline power ni Long Ziwei. Nararamdaman pa nga ni Long Chester ang ilang kakaibang pagbabago-bago ng kapangyarihan. May nangyayari sa bloodline power ni Long Ziwei na kahit siya ay hindi lubos na nauunawaan. Binigyan siya ni Long Chester ng isang jade tablet at sinabi, nasa loob nito ang diwa ng mga naunawaan ko sa Julie Tower, pati na rin ang ilang mga divine techniques. Maaari mong pag-aralan ang mga ito at tingnan kung ano ang epektibo para sa iyo. Magalang na tinanggap ni Long Ziwei ang jade tablet. Nanginginig ang kanyang puso. Ano ang diwa ng naunawaan ni Long Chester sa loob ng Julie Tower? Isa itong napakahalagang kayamanan para sa kanya. Ngunit hindi siya nagsalita, maging ito man ay pasasalamat o iba pa. Nagtago lamang siya sa isang liblib na sulok, tulad ng ginawa ni Yamo kanina, at tahimik na sinimulang pag-aralan ang laman ng jade tablet. Biglang nag-iba ang mga natitirang dahon ng makukulay na salamin. Nang lumitaw si Zhao Yu at ang iba pa, agad na kumalat ang matatalas na aura sa buong plaza. Kabanata 7160. Sabay-sabay na lumabas sina Zhao Yu, Du Xin, Ye Qiuhong, at ang iba pa, na parang plinano nila ito. Nagtagpo ang kanilang mga aura, na bumuo ng isang nakakatakot na alon.
Kung ang aura ni Long Ziwei ay nagdulot ng pressure sa mga Divine Sovereign na may tatlong manifestasyon, ang kanilang pinagsamang aura ay nagpang-inag sa mga taong ito. Sus Mariosep, talagang nagawa nila. Pasado silang lahat. 3 araw na ang sapat para tuluyan silang magbago. Napakagaling na kakayahan sa pagsasanay na sumusubok sa langit. Ano nga ba ang naranasan nila sa loob ng 3 araw na ito? Labis na natuwa ang mga tao sa akademya sa resultang ito, ngunit naging lubhang mausisa rin sila. Mahigit 8 milyong piling disipulo ang kumuha ng pagsusulit, at wala ni isa ang bumagsak. Nagsimula pang maghinala ang mga tao na may ginawa si Longchester para makapasa sila. Marahil lahat ng sinabi niya noon ay para takutin lang sila. Ngunit nang maramdaman ang nakakatakot na aura ng lahat, nadama nilang hindi totoo ang teoryang ito. Bawat isa sa mga disipulong ito ay lubos na umunlad. Tumango si Longchester nang makita ang mga nahuling dumating. Mabuti, walang bumagsak. Sa palagay ko ay disente naman iyon. Malaki ang pinagdaanan mo sa nakalipas na 3 araw, pero naniniwala akong sulit naman iyon. Nang banggitin niya ang kanilang pagdurusa, naisip nila ang hindi mabilang na pagkamatay na kanilang tiniis sa nakalipas na 3 araw, lalo na sa simula. Nakakalungkot pa rin ang kawalan ng pag-asa na hindi man lang makalaban. Dahil sa pagsasanay, mas matalas ang kanilang mga pandama kaysa dati. Sa katunayan, naririnig nila ang ilang pribadong pag-uusap ng mga tao at maging ang mga espiritual na mensahe. Nang marinig nila ang mga taong nagtatanong kung palihim ba silang pinabayaan ni Longchester, napuno sila ng paghamak. Tanging sila lamang ang nakakaalam kung ano ang kanilang tiniis sa panahong ito upang makapasa. Kasabay nito, napagtanto nila na ang mga tunay na eksperto ay nalilikha sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagpatay. Walang mga shortcut. Sa teknikal na paraan, ang espasyong iyon para sa pagsasanay ay isang shortcut, ngunit sa diwa lamang na pinapabilis nito ang proseso. Ang sakit at kawalan ng pag-asa na kanilang dinanas ay isang bagay na hindi mararanasan ng iba pagkatapos ng 1,000 buhay. Dahil dito, tapos na ang paglilitis. Binabati ko kayong lahat sa pagpanaw ninyo. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilitis ay darating ang tunay na labanan. At sa pagkakataong ito, kung mamamatay kayo, hindi na kayo babalik. Nangangahas ba kayong magpatuloy sa pakikipaglaban? Tanong ni Longchester. Hindi kami takot sa kamatayan. Sabay-sabay na umungal ang mga disipulong pumasa. Niyanig ng kanilang mga boses ng kabayanihan ng buong unang akademya. Ang pagdanas ng hindi mabilang na kamatayan ay nagpaunawa sa kanila kung ano ang mas nakakatakot kaysa sa pagkamatay, at kung ano ang mas mahalaga kaysa sa buhay. Bagamat iba-iba ito para sa bawat tao, lahat sila ay nakahanap ng isang bagay na mahalaga para sa kanilang sarili. Natural lamang ito. Ang mga taong hindi makahanap ng isang bagay na ipaglalaban ay hindi maaaring magtiis sa ganoong uri ng malaimpyernong pagsasanay. Ikinumpas ni Miao Yin ang kanyang kamay, at isang higanting pilak na barkong pandigma ang lumitaw sa hangin. Naglabas ito ng isang talagang nakakatakot na presyon. Nagulat ang lahat ang barkong pandigma na ito ay nasa antas ng isang Heavenly Sovereign Dao weapon. Bagamat marami sa mga ron nito ay kalaw-angin at may mga tuldok-tuldok at ang barkong pandigma sa kabuuan ay tiyak na nakaranas ng mas magandang mga araw, ang presyon na ibinibigay nito ay kamangha-mangha pa rin. Ang sinaunang aura nito ay nagparamdam sa mga tao na parang sila ay hinayla pabalik sa larangan ng digmaan ng sinaunang panahon ng kaguluhan, at ang kanilang dugo ay nagliyab. Nagulat din si Longchester. Sinabihan niya si Miao Yin na ihanda ang battleship para umalis, ngunit inakala niyang gagamitin niya ang parehong battleship gaya ng dati. Talagang napakalalim ng bulsa ng babaeng ito. Mayroon talaga siyang battleship sa ganitong antas. Kahit na kinakalawang na ito sa paglipas ng hindi mabilang na taon, ang isang battleship sa ganitong antas na may kahit 1/10 bahagi ng pinakamataas nitong lakas ay sapat na upang durugan ang lahat ng nasa daanan nito. Kahit ang isang taong tulad ni Ying Luo ay hindi makakalusot sa mga depensa nito. Kung gumagana pa rin ang mga opons-ibong pormasayo nito, tiyak na kaya nitong maglunsad ng isang atake na madaling makakapatay kay Ying Luo. Tila minamaliit niya ito.
Lahat ng lumahok sa paglilitis, magsitakbo na kayo. Utos ni Longchester. Agad na sumugod sina Zhao Yu at ang iba pa. Naguluhan ang mga nakatataas sa akademya. Tumingin sila kay Zhao Hongfei para humingi ng kasagutan. Mapait na nagkibit-balikat si Zhao Hongfei, na nagpapahiwatig na walang saysay na tanungin siya. Wala rin siyang ideya kung ano ang nangyayari. Walang sinabi sa kanya si Longchester tungkol sa kahit ano. Nag-usap din sina Longchester, Ziyan, at Miao Yin. Tumingin si Longchester sa akademya. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Ngayon, dadalhin ko sila para bayaran ang kanilang mga utang. Nang marinig iyon, napagtanto ng mga nakatataas na talagang dadalhin ni Longchester ang mga taong ito sa isang bagong labanan, pati na rin kung anong uri ng labanan ito. Isang elder ang lumapit upang makipagtalo. Din Longchester, tayo ang nanalo sa huling labanan. Naduraj ang hukbo ng kalaban. Lahat sila ay nagbayad ng isang kakilakilabot na halaga. Kung aatakihin natin sila ngayon, malamang na maituturing itong pambubuli. Kung makikipag-away tayo sa napakaraming tao, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng akademya. Iminumungkahi kung pansamantalang ibaba ang bandila ng digmaan at ituon ang pansin sa pagpapaunlad ng pangkalahatang lakas ng akademya. Malamig na tiningnan ni Longchester ang matanda. Paano kung nawasak ang kanilang hukbo? Sila ang mga sumalakay sa atin. Gusto nila ang karma clock ng akademya para sa kanilang sarili. Ginawa nila ito ng kusa. Gusto mo bang ibaba ko ang bandila ng digmaan? Ang aking akademya, ang iyong akademya, ay dumanas ng pagkamatay ng halos 2 milyong disipulo. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi pa nakakarating sa malayo. Hindi ba nasasaktan ang iyong konsensya na sabihin ang mga ganoong salita? O hindi ka ba nakakaramdam ng kalungkutan dahil wala sa mga disipulong iyon ang kamag-anak mo? Ang ekspresyon ng matandang iyon ay lalong naging hindi maganda. Isa siya sa mga haligi ng akademya, isang taong natatakpan noong panahon ng Primal Chaos. Sa katunayan, kung pag-uusapan ang seniority, mas mataas pa siya kaysa kay Zhao Hongfei. At ang totoo ay wala siyang sinabing mali. Pagdating sa pagunlad ng akademya, mas mabuti nang hindi umatake. Gayunpaman, habang malupit ang kritisismo ni Longchester, tama rin siya nang sabihin niyang wala sa mga nasawi na naranasan nila ang may kaugnayan sa matandang ito. At sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit niya nasabi ng ganoon ng casual ay dahil hindi siya personal na nagdadalamati para sa sinuman. Samantala, ang mga salita ni Longchester ay lubos na nakaantig sa mga disipulo dahil alam nilang nagdadalamati si Longchester para sa bawat isa sa kanila. Itinuring niyang mahalaga ang buhay ng bawat isa sa kanila. Kahit na matapos ang isang malaking tagumpay kung saan nila natalo ang hukbo ng kaaway, kailangan pa rin niyang makamit ang hustisya para sa kanilang mga kasamahang nasawi. Patay na ang mga direktang sumalakay sa atin. Pero marami pang nagplano at nagpasya sa pag-ataking ito. Wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Umalis kayo. Ang boses ni Longchester ay parang dagandong ng kulog sa kalangitan. Sa kanyang utos, sunod-sunod na bumukas ang mga harang ng unang akademya. Nang bumukas ang huling harang, lumipad palabas ang barkong pandigma. Ang mga especially yang nakatago sa paligid ng unang akademya upang bantayan sila ay nagulat at mabilis na nagpadala ng mga ulat, ngunit naputol sila ng malakas na boses ni Longchester. Sabihin ninyo sa inyong mga Panginoon na nagsisimula na ang paghihiganti ng High Firmament Academy. Pahugasan sila ng kanilang mga leeg at maghintay. Langit, ang paghihiganti ng High Firmament Academy. Nagulat ang lahat ng taong nakatago sa paligid ng High Firmament Academy. Hindi ba dapat ang iba ang nagpaplano ng paghihiganti sa High Firmament Academy?